Game? Game, tara. Game. Rolling start ba to? Rolling na yan, kanina pa. Wala na Sobrang raw lang na ito, men. Sobrang raw. Pero yun na So, nga, bago tayo mag-start is big shoutout sa L1 Philippines code RP05 for Shit. 5% discount. And of course, RPE shirt. Message nyo lang for pre-order. And abangan nyo lang yung mga parating na release natin. And ayun, episode, ilan na ba to? Sariling podcast, di alam ah. Lagyan mo lang dyan. 16, ayan, yan, 16. Pero Dami, men, sipag mo eh. syempre men. Kasi alam mo yan, ang reason din kasi, para lang malaman mo lang, ang reason kung ba't ko in-start to, pag nagbubuhat kami, ang tagal namin magkwentuhan. Parang, Daming kwento. imagine mo parang, paano kung nilagay na lang natin to sa podcast? Oh man, it's legit. Mga tao, ganyan din. Ganyan same Alam mo XP yun? sa Zest. May mga times na, putya, dapat binidyo Oo. natin yung conversation na yun. Ganda eh. Kasi imagine mo, tayo nga, di ba, nakikinig ka pa ng podcast ng iba? Oo. Di ba, imagine mo, tayo nga, may natutunan tayo eh. What if yung mga pinag-usapan natin, meron palang, alam mo yon, may taong nakapakinig nun, tapos, ganun pala yun. Oh, dude. Tsaka, ewan ko kung ako lang to, pero yung podcast kasi pagka, other than learning, pag mag-isa ka kasi parang may mga katropahan eh. Parang Oo. gusto mo yung social creatures tayo, gusto natin yung feeling na may nag-uusap. Mismo. Tapos parang nakaka-relate ka, lalo na powerlifting, ganyan. Oo, Kaya parang kahit yung mga podcast na maliliit lang, pinapakinggan ko talaga yun eh. mismo. Para yung kwento ng buhay nila, parang meron ka lang kausap. Mismo. Saka nakaka-relate ka ba? May mga, yung iba, may similarities kayo. Ay, Oh, man. ganun din pala siya. Or for example, may pinagdaanan siya ganito. Dati, di mo alam kung paano to i-resolve or something. Tapos siya, nagawa niya, ganun pala yan, ganun. Oh, man. Ay, gets mo yan, parang ganun. Parang yung episode niya ni John, no? Para kayo Grabe yan, men. magkapatid eh. Oo, men. Parang, imagine mo, 3 eto totoo hours. ngayon lang kami nag-usap. Like, pag nagkikita kami doon, tanguan, apiran, Oo. pa. Kasi, lagi pa nagkikita kami doon, meet niya. So, syempre, seryoso siya. Di ko siya, Hindi makakwentuhan. mo maloko. Although, maloloko mo yun pag kilala mo. Mismo. Pero yun nga, nag-usap kami, 3 hours. First time lang namin, alam mo yun? Kaya nga eh. Nagulat kami sa chemistry para magkapatid nga. Mismo. Tawa ako dun. Tapos, Oo. feeling ko ang reason kung bakit spontaneous din, kapag, ah, same kayo ng gusto, trip sa buhay. Parang may common din pag may common denominator kayo, for example yan, powerlifting. Parehas tayong interested dun. So, Yeah. alam mo yun? Pero Magja-jive diba, talaga. kayo din ni John, aside from powerlifting eh, di ba? Ano rin kayo? Sa mga sports. Ano rin kayo eh. Basketball. Yung ano niya eh. Oo. Maglalaro kami nun eh. Ah. Natalunin ko siya. Kaya pa. Pero Siya. Sa hindi ko ano, di ko pa na-introduce, men, ladies and gentlemen, dun ako never makaka-relate. basketball. I mean, Di talaga ako nag-sports ng bata. okay, mapapag-usapan natin yan. Okay. Pero introduce muna kita, one and only, Raymond Debuque. Men, maraming salamat talaga. Alam mo For ba, suntok sa buwan to, hala ko talagang, alam mo yun, wait lang. First impression ko sa'yo dati, parang, parang hindi naman ako natatakot kasi malaki ka or something. Parang baka masungit to, parang ganun. Ganyan. Pero alam mo yun, minsan may mga ganun eh, no? Kumbaga, pag may first impression ka sa tao, minsan mali pala. Ganun. Hindi, kasi feeling ko first impression mo sa akin yung kino-commentate kita eh. English yun eh. Oo, men. Yung sa Oo. Meet sa Zest. No? Zest. Doon mo Zest. yata ako una narinig eh. Parang ganun. Pero yun nga, parang itong podcast na to, parang nag-hesitate pa ako. Kasi nga, tawag di, syempre, alam ko busy ka. Marami kang extracurricular. Di yan. Pero, Solid. Supportive talaga ako sa mga content creator. Kasi ito, sa start, walang return to eh. Effort Wala talaga, lang to man. eh. You're just putting yung mga tao, you're putting them out there, tapos parang putting their story out there. Kaya very supportive ako sa mga podcast, mismo. mga ganitong format ng content. Kasi, na siya eh, medyo, para sa akin, lost art na siya. Oo. And tinry ko rin mag-podcast before, di ba? If yung DBQ Powerlifting. Oo. Parang hindi ko siya na-sustain. Kasi, magtrabaho na ako, tapos nagko-coach pa ako. Tapos nga, yung, ko pa, mga tropahan, relationships. Oo. Hindi ko nahanapan ng parang slot dun sa buhay ko yung pagtuloy ng podcast. Kasi Oo. long format siya eh. Mismo.
Tapos kukunin mo yung time ng tao, kukunin mo yung time mo mismo. Mismo. Kaya respect talaga ako Kaya sa nga, ganitong kaya nga, process. alam mo yun, sutok sa buwan to, nagulat ako na umuo ka. Pero maraming salamat. Wala, And okay kahit yan. na-move siya, pero natuwa talaga ako. Nagulat talaga ako na umuo. Nag-hesitate ako. Bakit ko kaya to? Sungit. Hindi. Pero yun nga. Pero yun, men, yun lang, maraming salamat sa, syempre, oras mo, no? Really, really appreciate. Yun lang, men. Yeah. So, ayun, kamusta ka? Okay naman. How are you? Okay lang actually. Di ako masyado nagpa-powerlifting ngayon actually. Sa Oo. season na to. Bench lang yung pinupush ko eh. Tapos hindi mo na ako nag-powerlifting squats, mga goblet squats na leg press ngayon. Off-season talaga. So, sa mga di nakakalam, kakagaling mo lang. At nandun ako nung, Sa meet. nung meet mo. Actually, wala kasi ako lagi kapag, sa weight class yun na eh. Usually. Yeah, sa dulo kami. Sa dulo kasi Typically, kayo. So, dulo lahat. usually, umaalis na ako or wala ako doon sa day na yun. Yung huling pull, lagi kami. Huling pull, grabe yun. How was it? Balikan lang natin yung yung ilang years ka ba nag off season bago yung meet na yun? Kasi to be fair, lumaban ako sa Ronats last year. Pero last year, sobrang solid yung prep ko from January hanggang mga March or April. Oo. Tarang on the last 3 weeks, na-tweak ko yung tuhod ko. Oo nga eh. Oo. Nag-hit na ako ng nun eh, parang PR na ako sa squat nun. Oo. Tapos walang sumakit. Week after, nung nagta-taper na. Dun Taper pa. Oo. Yung parang 6 days, 7 days before comp. Oo. Last na heavy-ish na squat. Oo. 250 yata yan. Hira ko sobrang gaan, pinakamabilis na 250 buong buhay ko yan. Alam ko yun kasi pag nagta-taper kami, or yung training style namin, Oo. babanat siya a few weeks, 2 to 3 weeks before. Tapos taper. Tapos sa laban, usually malakas kami. Oo. Ako, yung familiar ka sa concept yung parang cold turkey tawag ko eh, parang cold turkey. Pero meron scientific term, nakalimutan ko yung tawag ng mga coaches nun. Kumbaga, susunugin mo talaga yung sarili mo, parang few weeks. Oo. Tapos after nan, yung taper mo, bawas lahat, pati Bawas yung, lahat. tapos pagdating yung laban, Oo. doon ka pinakamalakas. Kasi ang idea ng taper, di ba, correct me if I'm wrong, to cut the volume but to maintain intensity as well and frequency. So, sa amin, yung intensity, bumababa rin. Bumababa rin. Okay. Pero 1 week lang yun. Oo, 1 week lang. Tapos, banat sa laban. Depende pa rin sa athlete, pero yun yung style ko na nakasanayan. Yun yung nakasanayan ng katawan ko through the years. Tapos yun, okay na. After nung heavy, sabi ko, shit, nakasurvive ako ng prep. Thank you lahat. Bigla nabati. Isang reason, kaya siya nabati. Well, hindi na nabati kasi di ba organizer din ako nun. Oo. Co-head ako ni Mikey. Shoutout kay Mikey Neri. Yung co-head ko sa Or pinaka-head nung Ronats 23 ba yan? Oo. Or 24? 24. 23 last year. So yun, nung week before, kakakot pa kami ng gamit. So ngayon, Sunday, akot kami ng gamit, tapos nagligpit. Ganyan. Monday yung next training day ko. Hindi ako masyado napagod nung weekend na yun, to be fair. Pero pag palo ko na squat, putya, biglang stiff pa yung mga calves ko lahat. Okay. Kasi parang 20,000 steps yata ako for Saturday and Sunday. Hindi ako malakas maglakad eh. So na-accumulate pa yung fatigue mo doon sa day na yun. Parang over the weekend, 30-something to 40K. Taas. Which is way outside yung normal na steps ko for the day. Kaya yung naging result, stiff lahat. Tapos binanata ko naman ng warm-up. Okay. Pero yun nga, okay siya hanggang sa top set. Pagdating ng back-off, biglang parang may nag-tweak. pumitik na-tweak siya konti. Pero even then, medyo baliw ako. Tinira ko ng painkillers yun sa beef. Quick fix. Pero, RPE 7 lang yung ko doon. 275 ko doon eh. To be fair. Kasi, nung meet day itself. Ito yung wait lang. Ito yung last year. Last year pa. Okay. Kasi yun yung prep na Sige, go. Yun yung prep na talagang solid yung yung prep ko. Tapos yun, anong tawag dito? Yung painkillers na yun, nung day itself, naiwan ko yung sleeves ko sa hotel. Okay.
Sa 20 years ko nagko-compete, naiwan ko yung sleeves Grabe, ko sa hindi mo hotel. talaga naisip siya? Sa sobrang kampante ko lagay ko sa bag, nahulog sa bag. Sa ilalim ng kama. Humiram ako eto si Mio nasa likod ng Shout kay camera. Mio. Humiram ako ng sleeves kay Mio. Meron siyang extra pair. Sabay pa kami lumaban nun. Sabi ko, kalahin mo yun, sa lahat ng Sa lahat ng ano, competition no, ko. yun yung pinaka-importante. First ano pa yun. Doon lang ako nakaiwan ng gamit. Pero nakuha mo naman. Or binalikan mo or nakuha ko naghiram ka? Nakuha ko after. Okay. Nabawi ko naman. Pero yun, open akong 220 kasi nung warm-up pa lang, sakit lahat. Wait, Mm. naiwan mo yung sleeves. So, saan ka kumuha ng sleeves? Kimi, Nanghiram ka. nahiram Gets. ako kay Mio. Pinahiram ako ni Mio. So yun, naggano ako. Basta ang daming sumakit noong araw na yun. Parang painkillers. Tinira ko painkillers. Tinira ko ng Wari spray. Wari Active. Okay. Yung mga athlete na okay. Nawala lahat ng sakit. Tapos nung warm up ako, open akong 220. Uy, shit, ang gaan. 220. Sige, 250. 250. Tapos sige, para lang decente. 275, RP7. Hindi lang natin sasagarin today. Pero good for, nung based sa condition ngayon, good for 300 sana. So, Mismo. ganun yung feeling ko eh. Pero di mo na pinush. Hindi ko ipupush yun. Kasi gusto ko may career pa ako after. Really. Pwede ko mapunit yung takot ako sa mga devastating injury. Oo. Pero yan, after that, yun nga, yung next na meet ko, yun na yung June. Mm-mm. Yung June, hindi ko talaga planong, seryosohin or siguro, kailangan ko lang magkaroon ng total para makapag Cutie. Ronats. Oo, Kasi, busy year yung 2023. After nung meet ko nun, move in kami ng jowa. Okay. So, Oo nga iba priorities. O kasi diba? hindi ka nag-training nakita ko hindi ka na nag-training madalas sa Zest. Lumipat ako ng gym. Doon ako sa Gold. So, Goals. bodybuilding muna. Bodybuilding. Pero eventually, yung Golds, naging powerlifting gym na din. Nagbili na kami ng calibrated plates. Shoutout kay Golds. Pinayagan kami maglagay ng gamit. Ayos, man. Ayos. Pero yun, ibang kasi yun eh. Franchise lang siya. Okay. Parang separate na franchise. So, ayun. So, ngayon, nag-start na uli maging seryoso. Mm. So, yung meet na yun, yung pinrep ko lang talaga bench. Bench lang. Yung squat ko, hindi ako lumagpas ng 220. Pero, question lang. Di ba galing ka sa injury to nung last year? Nag-fully heal na ba siya or pumipitik-pitik pa rin paminsan-minsan? Yung injury ko, na to? Since 2011, on and off na siya. Okay. Ngayon, kapag ginawa kong tama yung lahat, yung prep, nawawala siya for a while. Pero as long as pinupush ko yung squat ko, bumabalik siya. Kumbaga, hindi siya fully nare-rehab talaga. Kasi, Anong findings niya? Like, ah, need for surgery or something? hindi ko pinapa-MRI eh. Okay. Alam ko na yan eh. Alam mo na. Tingin ko kung merong athlete na kailangan ng surgery, baka isa na ako sa mga yun eh. Pero, ano pa rin kasi ako eh, huge fan ako ng conservative therapy. O conservative treatment. Pagka kasi nag-go under the knife ka, magbabago na talaga yung structure ng Mismo. katawan mo eh. Sa akin kasi, nagagawan ko pa ng, pag ginawa kong tama lahat, napapagano ko siya. Natatawid. Hindi naman tawid eh. As in, nababalik ko siya sa original condition niya. It's more of a mental battle. Wait lang. Mental barrier. Sige. Wait lang. Pero hindi ako mapakali pag madumi yung kamay ko. Pag oily yung kamay ko, hindi talaga ako mapakali. So, sa lahat ng bagay, hindi ako maarte talaga sa, madumi yung kwarto. Pero pag oily yung kamay ko, hindi talaga. Kahit yung keyboard ko, tas medyo, medyo moist, oily, napunasan ko talaga. Pwede ka lang kumain Kain ka lang dyan. Bigyan mo si jowa mo. Di alam ni Mia yun. Nakakalam lang ng jowa ko kasi ang arting ang dami kong pinupunasan ko yung keyboard ko, yung mouse ko. Ako naman, ba? Teka. Pili ko ako rin ganun. Kasi, pero iniisip ko, ganun eh. Mapupunta sa alam mo yun, parang na-OC ako na parang, doon. Ako talagang, okay ako sa, kunwari madumi, tapos kakainin ko. Okay lang. Hindi ako takot sa germs eh.
Pero yung fact na nararamdaman Yun. Naglalagkit ka, naglilimahid ka. Nilalagkit. Parang nakaganyan lang ako the whole time. Oo. Anyway. Anyway, let's continue. Sorry sa Saan interruption. tayo? So yun, mental state, naalala ko. Hindi, yung battle ko, naniniwala talaga ako sobrang effective ang conservative therapy. Okay. Super fan ako noon to the point na hindi ako medical professional, pero for my athletes, I never recommend imaging. Mga MRI, CT scan, ganyan. Kasi at the end of the day, I'll never recommend surgery unless hindi natin maayos with our methods. Wala rin training niya. Kaya i-deload natin na matindi. Para 99% of the time na naayos ko yung athlete. Mismo. Or yung nababalik ko siya to performance. Lalo na pag back injury. Yung pinakamabilis ibalik to performance yung mga injury sa likod. May times na actually nung comp ko, na-tweak ko yung likod ko na malala. Parang 5 days out. 1.5 weeks. 10 days 10 out. days? Ano yung nag-trigger dito? Nag-deadlift ako, tapos na-OC ako sa lockout ko. Kasi conventional, di ba? OC ako sa lockout ko. So, merong rep na tinry ko talaga siyang i-hyperextend. Tingnan ko lang kung ano yung limit ng katawan ko. Tapos biglang may naramdaman akong pumitik na naman sa likod. So, how bad it was, pagkagising ko sa umaga, hindi ako makabangon. Okay. Hindi ako makabangon. Tapos pagkabangon ko, uupo akong ganyan. Sobrang sakit. Damn. As in, nakaupo ako sa kamang ganyan for 5 minutes. Tapos meditate lang onte kasi masakit nga. Tapos mamaya-maya mawawala. Mag-subside. Tapos makakatayo na ako. Ngayon, pag tayo ko, another 2 to 3 minutes, nakatayo akong ganyan. Sobrang sakit. Parang naiihi. Ganun kasakit yung pain. Ngayon, sa akin, nangyari na to before. Okay. This was before yung 2023 meet. Yung ganong kalalang back tweak. So, alam ko na kung ano yung feeling. Ngayon, sabi ko, okay, ilakad natin to. So, nilakad ko na for 2 to 3 days. Tapos, 4th day, squat, tsaka deadlift na super light, bar lang. Tapos, 60, ganyan. Yun na yun. Yung parang on the 6th or 7th day, nabanatan ko na uli na squat. Okay. Tapos, okay na rin agad. Ayos Parang, definitely hindi ko na-recommend na gawin nyo. Pero, pag na-injure na kayo once sa likod, remember na yung feeling nyo na yun, tapos, kung gaano kabilis lang siya gagaling, na parang, kumbaga kung hindi ko naranasan yung injury ko before, matatakot akong i-push yung meet na to eh. Kumbaga, napagdaanan mo na eh. Kasi di ba after nun, 10 days, and then after nun, nag-PR pa ako sa conventional. Di ba? Parang buong block kasi, tiwala ako sa training ko sa likod. Hindi ako madedehado niyan. So yung pain na to, minor tweak lang yan kasi tinira ko siya sa position na awkward position sa'yo. Pinilit ko yung isang position na hindi ko naman ginagawa usually. So ngayon, iniwasan ko na lang yung position na yun. Mismo. So ngayon, pasok naman, lockout ko. Malinis naman. Kumbaga, actually, makarelate ako sa'yo kasi recently lang na-injury ako. Saan sa'yo? Adductors. Adductor. Isang malupit dito. Saan siya nakuha? Ice skating. Ice skating. Kasi nakaset na yon girlfriend ka, kasama ko girlfriend ko at saka kapatid ko. Alam mo yung week before nun, parang may idea ka lang. Gumalaw nga kayo. Week before nun, damn, naalala ko na naman siya. Na-trauma na nga ako sa ice skating eh. Week before nun kasi, volume block ako. Ay. So technically, sore yung lower body ko. Nararamdaman na yun eh. Nararamdaman ko siya ba naglalakad. Pero syempre, nakaset na, date, etc. Ayun. To cut the story short, na parang napasplit ako. Tapos ang malupit doon, linggo nun, Monday, tumira ako ng 205. Naangat ko naman siya, pero may awkwardness na kasi parang na-OC ako sa dep ko. Sobrang OC ko sa dep ko, parang binaon, ganun din. Na-OC ka sa lockout mo, kinaipat extend mo. Boom. Ako, na-OC ako sa dep ko, sinausaw ko talaga, dito, medyo wide ako mag-squat. So, ayun ano siya? Tawag dito? Nagano ba? May tunog?
Wala siyang tunog, actually. Strain lang talaga. Strain lang talaga siya. Pero eventually, nagpapiti naman ako. Pero okay ka na ngayon. Okay na ako ngayon. Nakaka-squat na ako ng, sabihin natin mga, actually 100%. Wala na talaga sumasakit. Wala na talaga. Shoutout kay, ang PT ko si Jeremiah. Yung PT sa Zest. Ay, sa Zest sa... Si Mayhem. Sa may Gymzilla siya eh. Si Jerber, tagal na namin kilala sa Mayhem siya nag-start na PT eh. Back in 2020. Ni-recommend lang din kasi sa akin siya kasi siya ngayon sikat ngayon na PT sa powerlifting. Una nag-recommend sa akin si Laika Arsenal. Tapos kasi may injury nga siya, pinagaling siya, tapos marami na siyang like sabi niya PT siya nila Nestor, etc. Then tiwala na ako. Iniisip ko na lang kaysa lumala pa to, okay na, pikit mata, gastos, pack, all goods na. Ayun. Awa ng Diyos. Within 2 months okay na eh. Kumbaga nag-polish na lang kami ng 3 months para 100%. Yeah. Yun yung matututunan nyo eh pagka na-injure kayo. Parang hindi porke okay na kayo, hindi nyo na tatrabahuhin. Mismo. Oo, yun. Then, actually, yung natutunan ko na nagtataka ako sa coach ko. Coach, okay na ako. Ba't ganito pa rin yung loading? Iniisip ko lang. Pero, gets ko na. Baka kasi, alam mo yun, fresh pa eh. Hindi mo mababalikin eh. Hindi agad-agad yan eh. Yun talaga yung pinaka natutunan ko na parang chill ka lang. Tsaka yung highest risk for injury. Mismo. Yung previous injury. Oo. Dun ka babalik eh. Mismo. So, kung pag may injury ka na before sa area na yun, yun na yung parang highest likelihood na ma-re-injure mo. Pero hindi ko alam kung dahil siya na-injure in the first place. Parang yun ganun ka mag-squat or ganun yung distribution mo na force sa squat or bench. Pero in the fact na na-injure siya before, most likely, doon ka ulit magkakaproblema in the future. So, yun yung nire-reinforce mo. Mismo. Parang ganun. Mismo. So, yun, tamang load management lang yan. Okay na ako ngayon. Actually, isa rin natutunan ko na parang as much as possible, kung magpapapiti kayo, kumbaga, doon na sa, at least may alam doon sa sports. Kasi naranasan ko before, ito, meron akong injury sa rear delt. Hindi ka na makaka-bench press forever. Ito yung malupit doon. All gusto naman, nagpa-PT ako kasi meron akong health card. Tapos, ang ginawa sa akin, yung process needling, gano'n. Nagpa-PT ako sa regular na PT. Yung pinipiti nila yung mga lumpo na, etc., mga matatanda. So, technically, wala silang alam sa sports ko. Yeah. Tapos, natapos yung session namin. Libre naman siya. Although, yung iba may bayad, like yung needling. Pero natapos yung session na yun for a month. Hindi talaga nawala. Tapos, alam mo yung nagpawala lang, yung dynamic stretching ng coach ko. Yeah, si Jer. Hindi. Yung coach ko, si Melvin. Si Melvin? Oo nga pala. Oo. Yun lang. Tapos nagulat ako, ba't nawala? Tapos, gets mo yun? Parang, hindi pala lahat. Alam mo yun? Parang hindi lahat nakukuha dun sa ganun. At the end of the day, as much as possible, kailangan dun kayo tumakbo sa nakakaalam din sa sports mo. Man, dami kong gripes sa ganyan eh. Pero bawal kasi nating, kumbaga, hindi siya ganun kasimple na, okay, wag na kayo magpa-PT. Marami pa rin kayo matututunan sa PT. In fact, yung mga PT na, for example, yung sa general fitness lang sa UP, yung mga intern nila. Or merong nagpa-PT ako before, daming beses na. Kung saan ako napunta sa UP, sa Ateneo, sa PSC, dati nung Philippine team ako. Wala nakaayos sa akin. Wala talaga nakaayos. Ang tangi na nakaayos sa akin noong time na yun, meron nung time na nag-give up na muna ako sa pagpapalakas ng powerlifting sa college. Tapos nag-enjoy ako sa college. Tapos pagbalik ko ng powerlifting, naging problem pa rin siya. Ang nakaayos sa akin nun, si Bibo, powerlifter din to. Powerlifter din. PT siya sa US, certified PT. Tapos sobrang iba yung approach ng mga PT sa US sa mga regular na PT na ma-encounter nyo dito. Dito kasi sa Pilipinas, very heavy pa sila on manual therapy, yung mga needling, cupping, blading. Tapos yung kinukuryente ka. Release, yung, tawag doon, tense. Yun. Yung nagtumitibok-tibok yung muscle mo. Nagtutwitch. To-twitch. Apparently, parang in-stimulate mo yung muscle fibers, same as exercise. But anyway, sobrang iba, to the point, hindi naka-focus masyado. Hindi nga ako hinawakan eh. As in, remote to lahat. Remote to. As in, tinuro niya lang sa akin anong pwede kong gawin, mga mobilization ng tuhod, ganyan. Tapos,
talagang sinunog ako ng exercises. Okay. 3-1-3-0-3 tempo squats. Pucha, 10 reps, 3 sets. Talagang iiyak ka. Oo. Hindi siya masakit sa tuhod. Pero by the time matapos mo lahat ng Makahingal reps mo, yun eh. nanginginig ka. Nanginginig ka. Kasi ganun ka. Kaya yun yung difference ng mga PT na athlete versus sa PT na libro lang. Libro. Oh, by the book. By Yeah. the book lang. Mismo. Kasi hindi nila alam yung itsura ng effort eh. Oo. Kung anong klaseng loads ba yung tinitingnan natin dito. Umabot sa point na pumalo ako ng parang 60%. Nag-PR pa ako sa 12 reps, 10 reps. Kaya. Tapos yun yung best na rehab ko noon. Pero syempre, bilang baliw, tas may hinahabol tayong numbers. Sige. Karga. Greedy na greedy. Banat ulit na Banat squat. ulit. Kasi injured na naman. Tapos, vicious cycle yun eh. Injure ka, tapos babalik ka sa dati mong rehab. Tapos pag talaga nag-greedy ka sa athlete, wala eh. Feeling ko kaya rin, isa rin sa reason bakit nadating ko yung numbers ko. Kasi nandun yung bata sa'yo eh. Di ba? Mismo. Nandun yung animal na pag hawak mo, nandiyan na yung bar sa harap mo, babanata mo yan eh. Oo. Mismo. So kaya recommend ko talaga sa mga bata, manap kayo ng coach na papagalitan kayo. Oo. Kasi yun din, nung nagkaroon ng coach si shoutout kay Hani sa US. Sa TSA. Parang siya din, hindi siya, kumbaga nandun yung accountability kasi alam kong may mga athletes na siya na na-handle, mas malakas pa sa akin. Mismo. 900 total, mga ganyan. So wala akong business na suwayin siya or i-doubt yung kahit anong sabihin niya, anong paglagay niya sa program ko. Tayo na, nagpalakas to ng mga, nag-handle to ng US team, di ba? Wala akong masasabi dun. Mismo. Hindi ko lang afford these days. Kasi Mahal. mahal Grabe, coaching sa sa US, no? Pero yun nga, kung hindi kasi ganun ka-priority yung powerlifting sa akin ngayon. Oo. Pero kunwari, gusto mo talaga maging seryoso sa powerlifting. Kumuha kayo ng coach na susundin nyo. Alam ba, tiwala kayo. As in, mismo. Talagang hindi yung, random name, basta, kung sino man, napapakoach ako sa kanya. Pero parang pag nagbigay ka sa kanya, binigyan kanya ng program, parang, may doubt. Kasi, alam mo sa sarili mo na, parang mas malakas pa ako sa tao na to. Mismo. Tsaka, may na-coach na ba ito mas malakas sa akin? Parang ganun. Tsaka marami ba siya na-coach na mas malakas sa akin? Mismo. Yun yung ego mo, kasama na yun. Pero alam mo yung may sarili mo as an athlete. Diba? Kung alam mong hindi ka magtitiwala sa programming niya, ba't mo siya kukuning coach? Mismo. Kasi, ka lang dun eh. Naglolokohan lang kayo nun eh. Pag nagbigay siya ng hindi ka agree, parang i-half-ass mo na lang. Diba? Kung narin ayaw mo yung ganitong exercise, tingin mo, hindi ko kailangan yan. Mismo. Ba't mandami ko accessories? Diba? Tapos yung mga nagka-cut ng set sa mag-send ng video per set lang. Per set lang. Tapos ika-cut yung set sa dulo ganun. Parang yun nga, tama yung term ng parang naglolokohan lang. Nilokal mo ng sarili mo. Sayang ka lang ng pera. Sayang pera, effort, parang alam mo yun. Don't know. Kasi marami akong kilala ganyan na ganun. Parang sayang siguro. Yeah. Pero at the same time, pagka sumuway ka sa program, isulat mo pa rin. Ito, ang dami kong athletes na ganito. Accidental success tawag ko dun. Okay. Kasi, maraming times off-program, go-overshoot sila. Okay. Sabi ko, okay, nag-overshoot ka ngayon. Hindi kasi ako coach na naglilinger sa, ano ba yan? Overshoot ka na overshoot. Ano ba naman yung gagawin natin dito? Tinatawanan ko lang sila. Kasi alam nilang, overshoot sila, malaki na kayo, alam nilang wag niyong gawin. Pero kung ginawa mo na, isulat mo kung anong ginawa mo. Pare, for the last 3 weeks, overshoot ako. RPE 9 lahat. Imbis na, di ba, naka 7, 8, 9, 9, 9, 9. Parang ganun. Example lang. Tapos, pagdating ng week 4, mas mataas yung 1RM niya, E1RM, di ba? So, ibig sabihin, yung program mo mismo or yung ginawa niya na yun, gumana sa kanya. So, ilagay mo lang sa papel yan. Tapos sa future, balikan mo, check mo yung sinunda. Ngayon, this block, sinunod niya yung program mo to the team, mabait na siya.
pero hindi mo nakuha yung same effect dun sa dati. Mismo. So, balikan mo yung dati. Okay, nung time na to, ang taas ng mga RPE mo. Sige nga, try natin. Taas natin yung RPE mo this block. Boom, naulit niya yung success na yun. Oo. So, parang ikaw rin, matututo ka rin dun sa athlete na yun. Oo. Pero, pagka hindi pa rin niya sinunod yun, binanatan pa rin yung binanatan. Eventually, gusto mo rin nakasulat siya, nasa papel, o nung time na to, puro ka overshoot. O, tingnan mo nasaan yung 1RM mo ngayon. Mismo. Dip lahat. Deep lang. Fatigue ka, masakit Fatigue, shoulder mo, accumulate yung masakit fatigue mo likod dun mo. eh. Madalas. Yun yung magiging resulta. Oo. Parang ako, focus, as a coach, focus on self-learning. Na gusto ko ma-experience mo kung ano yung effects ng mga ginagawa mo sa sarili mo. Ayoko na, hindi mo sinunod to. It means na hindi nagagana yung program ko or sayang na to lahat. Hindi, mas jaded ako as a coach kasi tanggap ko na hindi mo mapapasunod yung tao sa lahat Iba-iba ng tayong gusto mo. ugali. Iba-ibang ugali yung mga atleta eh. Ibang ugali, iba-ibang lifestyle, iba-ibang stress, iba-ibang kain. Mismo. Hindi sila science experiment. Oo. Nasabi ko sa mga yung nasa papel na yan, hindi ko kayang i-quantify yan kasi una, nakatira ka ba sa lab, di ba? Naglalakad ka ba, same steps every day, same food every day, same stress levels. Stress level mo diba? sa trabaho mo. Trabaho. Or kung estudyante ka. Diba? Iba rin yun. Kaya blessing yung RPE. Mismo. RPPH, joke lang. Hindi, yung RPE na scale. Blessing siya nung dinala siya ni Tushir sa powerlifting. Kasi, hindi nga science hindi mga lab rat yung mga tao. Hindi mo makakontrol lahat ng variables. Mismo. So, recently, nag-move away din ako from yung super organized na program na set in stone yung volume, ganyan. Mas nakafocus ako on the actual days ng athletes ko eh. Okay. Magre-report sila, kunwari, hindi naman micromanage, pero mas importante sa akin na yung session na to maganda or mas maganda yung quality ng session na to, tapos take it a day at a time. Tapos pagka nasa start na sila ma-fatigue, tsaka ko lang papakilaman yung program. Okay. So nakaset na yan kung ano yung plan natin for this Block. wave. May wave ako ng 3 or 4 weeks. Nakaset na yung gagawin mo. Ngayon, pagka meron kang bad day, okay, bad day. Hindi automatically fatigue na. Parang na ako. Tingnan natin. Ganun lagi sagot ko. Tingnan natin kung magsusustain to for the next few days or even weeks. Pag ganun pa rin, ibig sabihin, yun nga, hindi nag-work or fatigue na or baka wala, pagod lang yung athlete in general. Pero yeah, yun yung yung take ko dun. Kasi maraming factor eh. Hindi mo agad-agad din masasabi na fatigue yung tao. What if may pinagdaan ng yan? Dehydrated lang. Yung number one na napansin ko, yung athlete, rather than fatigue, di lang talaga uminom ng tubig. Tubig talaga. Aircon life kasi. Tamaan ako Dami yan. Pasok kayo sa gym, same lot ng variables mo. Yung work mo, hindi masyado stressful. Pero hindi ka uminom ng tubig or onti lang ininom ng tubig the whole day. Performance, boom. Deep talaga. Lahat. Kita mo si Mio kanina. Tumira siya 150, di ba? Medyo nag-grind. Nakita ko yun. Kita mo yun, di ba? Sabi ko, pagod lang, magbiyahe. Tapos hindi kami uminom ng tubig the whole time. 2 hours, 3 hours yata kami nasa kotse. Sabi ko, asin, or saka na seaweed. Asin, bomba mo ng tubig. Boom, 160, 150. 160 pa siya after. Di ba? Ganun yung mga natutunan ko lang through experience na parang yung mga athletes, kailangan maging accountable sila sa sarili nila. Mismo. I-audit mo rin kung ano yung mga pinagagawa mo. Pinagagawa mo. Isipin mo rin. Oo. Hindi lahat nasa coach. Kasi pwede kung lahat nasa program, i-AI mo lang kaya na yan eh. Mismo. Di ba? May mga AI program na yan eh. Yung binabayaran mo sa coach, yung pag-control ng behavior mo din. Maging accountable sa behavior mo. Mismo. Kaya di ba hindi nag-take off yung mga AI coaching nila, big league names pa nga yun. Sila Tushir, sila meron Bryce. na talaga AI coaching. Yung AI, sila John Hack na, di ba? Anong AI yun? First time ko narinig yun Evolve AI. Okay. Pero hindi AI in the sense na parang ChatGPT Yung AI na, yung before pa, machine learned na, kunwari, may cause and effect. Pagka may ganitong
Meron ka input na numbers, tapos RPE, bibigyan ka niya ng output na program kung ano gagawin mo next week. Parang ganun. Okay, gets. Kaya hindi nag-take off yun. Tingin ko kasi masyado tayong magulo as species eh. Oo. Oo. Siguro, mag-take effect yun pag same variables lang every single day. Hindi naman eh. Yeah. Like, for example, na-stress ka sa ganito, ganyan. May lakad ka sa ganito, lumakad ka ng mas matagal. Oh, Maraming variable. So, alam mo yun, hindi siya, utak natin talaga. hindi tayo robot. Hindi tayo robot eh. Ganun. Nung una kasi, nung start pa lang ako mag-coach ng 2019 na nag-start pa lang ako formally mag-coach na naka-sheet lahat, naka-track lahat. Sabi ko, bakit ganun? Hindi sumusunod sa trend yung gusto kong mangyari. Pero eventually, parang nilet go ko muna yung na yun. Let's take it a day at a time. Parang mas maganda pa yung success ko recently dahil doon. Kasi hindi ko tinitreat yung mga athletes na parang makina sila. Mismo. Tao yan eh. Oo. Pati yung pakikipag-usap mo sa kanila, sobrang importante yan. Communication talaga number one. Kasi Oo. akala kasi din ng iba, lalo na yung mga baguhan na lahat nasa coach na hindi. Tsaka nasa program. Akala Oo. nila pag sinunod yung program to the T, gagana na. Hindi din eh. Hindi eh. Kasi kung ganun, meron lang lahat ng coaches sa buong mundo. Pag sinunod mo yung best program, Oo. yun, ganun na rin. Dapat pare-parehas lang tayo ng Pare-parehas lang tayo malalakas. Oo. Tsaka pare-pareho yung trend natin. Oo, diba? pare-pareho Pataas yung lahat. natin, yung program natin. Hindi Tsaka boring yun. Boring talaga yun. Kaya nakakatuwa rin yung sports. Kasi may may art pa rin siya eh. Oo. Art yung pagtimpla ng program, Oo. tapos yung pagtingin mo kung paano mag-respond yung athlete, paano siya sa utak, paano niya i-treat yung kada set, kung kailangan ba niya ng ano bang kailangan niya, motivation, anong klase, ano yung mga rituals niya bago yung comp. Hindi siya Actually, talaga ever factor maging hard din yun. science Parang eh. minsan may mga athlete na kailangan ng validation lang. Oo. Konting lang. Ano yan? Meron talaga, as in experience ko to sa ilang athletes ko. Hindi ko napapangalanan, pero kilala mo Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Masyadong dinadown yung sarili. Oo, meron ganyan. Meron akong isang story nun eh. Pinost ko. Parang every time kausap ko siya, puro, my form is so bad. My bench is so weak. Blah, blah, blah. Sabi ko, I will prescribe to you delusional levels of self-confidence. Kasi, sabihan mo naman yung sarili mo na kaya mo yan. Oo nga. Kasi Mismo. pag laging kinakausap mo yung sarili mo tapos report ka sa akin, ang pangit ng ganito ko, pangit ng ganyan ko. Ano sa tingin mo yung parang magiging effect nun sa'yo, di ba? Oo. Even though half joking yun, yung iba sinasabi niya na Oo. I'm so weak, blah, blah, half joking. Una, sasabihin ko sa'yo na parang, okay, as a coach, syempre sasabihan kita, hindi naman pangit yan eh. Oo. Parang, it can definitely be improved. Marami kang pwedeng baguhin sa kanya. Pero, sa akin, bigyan mo naman ng credit yung sarili mo, and credit is due. Kasi kunwari, nag-PR ka na, kung balikan mo yung mga first few weeks mo ng training, first few months, ang laki na layo na narating mo since then. Oo. Bigyan mo naman ng credit yung sarili mo. Kasi otherwise, doon nangyari yung burnout eh. Mm. Kasi yung mga athlete, laging ganun. Tapos kunwari, wala ka pang coach. Oo. Kunwari, ikaw nga athlete, sinakausap mo yung sarili mo, wala kang Sarili ka lang, coach. no? Tapos iisipin mo, ang pangit naman ng set na yun. Tapos, alam ko, uso yung ganun ng self-deprecating na humor, ganyan. Pero, Akala nila parang okay. Hindi men, may effect yan. Actually. Parang na-attract siya. ano yung manifest, di ba? Parang, psychologically, pagka nasa likod siya ng utak mo na pangit yung set, even though nagjo-joke ka, Pangit. hindi siya, merong sabihin natin 10% dyan, nagiging totoo. Parang sa utak mo na, nade-deposit mo yan sa likod ng utak mo. Para sa akin, okay pa na like, ang ganda ng set ko. Parang ginagawa mong positive. Tapos for example, nag-fail ka. Okay pa yun eh. Kesa nag-think ka na agad ng negative. Kasi may possibility pa yun na umayos eh. Pag inisip mo na agad na positive, maayos eh. Pero kung una pa lang, pinapangunahan mo na agad yung sarili mo, na ay, ano to, ganda, ganyan. Tsaka, Ano yun? in line dun sa mga ganun, tinatry kong i-minimize recently yung mga comments ko about forming. Okay. Kasi, parang sa first 3-4 weeks, maayos mo na yung form na athlete eh. Basta nakikinig siya, di ba?
Pero after that, i-reinforce na lang niya yun eh. Pagka bigay ka pa rin ng bigay ng cues, overthink na athlete yan. Mismo. Tutunan ko yun. Actually, shoutout kila Natutunan ko to dun nung nag-start ako mag-seminar. Oo. Alam niyo yun, di ba? Powerlifting 101. Oo. Kay Kayo nila... Strength and Movement. Shoutout kay Carlos tsaka kay Priest. Kay Priest. Nakita ko yung tatlo kayo. Dun isa ko natutunan dun is, ang dami kong sinabi about the bench press. Oo. Ang dami kong cues na binitawan sa kanila. Pero pagdating dun sa bench mismo, nung... Yung actual na. Yung actual na... Anong tawag sa ganun? Workshop. Oo. Isang cue lang per person binibigay ko. Tapos naayos na nila. Oo. Pag binigay mo lahat, na-overthink na nila. Mismo. Parang nabobombard sila. Parang ganun. Tsaka, on that regard, dapat meron ding self-learning component Na dapat sila. Conscious din sila na hindi lahat nakikita ng coach mo. Merong things na susubukan ka tapos gagana na hindi yung coach mo yung makaka-figure out. O makuha mo from other people sa sa environment mo, sa mga ka-training mo. Hindi sagot ng coach. Hindi lahat. Give and take din yan Yung coach makes you accountable, plans out your program, make sure you stick to it. Tapos everything else, sa'yo yun. Mahanap mo yan. Actually, big example, ito si Stephen, athlete ka kasi ito. Last meet niya, nagka-problema kami, parang 3 weeks out, nagka-problema kami sa lockout niya. So, eventually, pag palapit na yung meet, siya din nakadiscover mismo kung paano ayusin yun. So, technically, kumbaga, bigayan lang Kumbaga, may part ako, may part ka. Tsaka hindi tayo Diyos Mismo. Hindi Diyos ang coach. Hindi talaga. May mga magagaling na coach. Oo. Tapos merong mga godly yung mga mata na nakikita yung mga maliliit na mali, di ba? Pero at the end of the day, mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa someone na nakatingin sa video, lalo na kung online coach ka. Nakatingin sa video, tapos hindi naman yan, sabi mo parang may deviation ganun onti. Pero sa'yo, sobrang okay yung feeling. Ay sinasabi ko to sa athletes ko. Parang kung ano yung feel mo, kunwari, if that set felt great, no? Kung okay yung feeling ng set na yun, wag mo akong hinga ng wag mo antayin na meron ako sabihing mali. Kasi kung napakaganda ng feeling ng set na yun sa'yo, enough na yun para sa akin na, na i-keep yung ganong klaseng form. Kasi, tapos, kunwari, sabihin mo sa akin, parang pangit ng set na yun. Tsaka tayo mag-usap. Parang pangit na set na yun. Tingin ko, try mo ganito, try mo ganyan. Doon ako nagdadwell sa mga mistakes or possible na causes ng issue na yun. And mas maganda yun kasi, yun nga, pinupush ko ulit, pabalik sa kanila yung accountability na yun. Inaantay ko magsabi sila na, doesn't feel right. Before ko siyang bigyan ng kung ano-anong cues. Kasi kunwari, yung pinaka-common dyan, yung sa likod. Is my back too curved? Ganyan. How did it feel? Diba? Tapos nalalockout mo ba? Sa akin, okay na yun. Okay ba yung feeling? Naramdaman mo yung hamstrings and glutes mo? Oo naman. So, bakit natin babaguhin? Minsan nag-overthink lang talaga, no? For vanity, diba? Kasi nasa video Big sa itsura, yun. Isa pa yung tabingi yung bench. Yun yung isang pinaka ako kasi kahit ako, tabingi ako mag-bench. Nakababa yung left side ko. So, shout out sa mga tabingi rin mag-bench. Wag niyong sundan yung video. Mismo. Kasi, as long as, alam mo yun, all goods naman Yung best, parang, na lang ako bihira na lang mag-video pag top set lang isa or dalawa. Tapos, naramdaman ko, parang, nung nag-stop ako sobrang daming videos, dun pa parang nawala yung mga sakit-sakit ko sa shoulder. Kasi dati, every time may video, tas tabingi. Ayusin mo. Ayusin ko. Tas parang masyadong flared yung isang, shoulder or elbow ko parang ganun. I stopped. Tinigil ko yung pag-overthink ko nun. Tapos yun, ito ba yung best na bench prep ng buhay ko? Parang ganun. Big example sa RPE, yung alam mo yung point na, yung nagtatanong ng anong RPE to, parang ngayon, nagigets ko, nakikringe na ako doon. Number 1. No. Man, dati ganun ako, pero yung napagtanto ko, hindi ka naman dapat gumanon Like, kaya nga RPE feeling nga Kasi, pwede siguro sa coach, kung doubt ka, like kung magdadagdag ba ako, pero random, like,
ka-gym partner mo or something, anong RPE ito? Parang, kaya lagi yung ngayon, pag nagtatanong sa akin, ano ba feeling mo? Yun. Ano, RPE 8 ba sa'yo? Kung RPE 8 na sa'yo, di, tama na yan. Isa pa yun na, recently. Kasi di ba back in, 2019, 2020, uso pa yung mga, nagsasabi RPE 7, pero parang grind. Malupit doon, RPE 6. Tapos mamamatay-matay na. Nanginginig na. Damn! Pero, ang napansin ko dyan, dahil kasi sa social media, parang nawawala yung essence ng RPE. Oo, mismo. Kasi even yung coach, ako mismo, guilty rin ako dito kasi parang dati, sasabihin ko parang hindi pa RPE 8 yan. Sabi ko dagdag siya tapos magfe-fail. Oo, yun. Parang yung ganun. konting dagdag lang biglang mag-fail. Nangyayari sa akin yun. Nangyayari sa amin yung madalas kasi lalo na sa bench, yung bench, pagka dinagdagan mo ng onte, gagalaw, smooth. Oo. Dagdagan mo, uy, ano yung PR? Nag-PR, may nag-PR. Ayos ah. So, yun, pag dagdagan mo onte, like yung ganun, biglang magiging grinder, di ba? So, ever since nun, parang ang usual na tanong ko na sa athlete, pag nagtanong siya kung pasok ba to sa RPE, anong feel mo? Tapos, ako, meron akong gauge kasi from experience. Siyempre, alam ko rin kung ano yung mga RPEs. To be fair, medyo accurate naman na through yung eyes ko. Kung ano RPE isang set. So ngayon, ina-average namin kung ano yung tingin niya sa tingin ko. Kung agree ba ako, tingin ko parang pag within 0.5 na sa akin, tinatanggap ko yung kanya. Kasi sa kanya pa rin yung number 1 eh. Siya yung nakaramdam eh. Siya yung bumuhat eh. Bumuhat yun eh. Tingin mo. Pero kasi tingin ko kaya sila ganun, yung athletes. Gusto nila yung validation. Yun. Number one. Number one talaga Gusto yun. nila yung validation galing sa'yo as a coach na RPE 6 yun. Shit, ang ganon. Ang ganda nun. Gusto nila yung marinig. And definitely, pag narinig nila yun, matutuwa sila. Kasi yun na yung yung ginagawa nyo as a team. Kayong dalawa ng athlete mo. Mismo. Go ahead. Tuwang-tuwa sila dun sa feeling na yun. At syempre, ikaw, tuwa ka rin. part ka dun ng success na yun. So, tuwa ka rin dun. Diba? Gusto nilang i-validate na shit. Valid ba tong success ko na to? Or parang, gano'n ka sumaba yung overshoot ko today? Sana hindi naman masyado. Siguro kung magtatanong ka ng gano'n, better siguro kung sa coach na lang. Definitely, hindi ka magtatanong sa mga random people. Yun yung sasabihin ko. Oo. Kasi iba-ibang perception yan. Mm. Kung gusto mong may coach ka, lalo naman nagpapapul, no? Nagpapapul. Anong RP ito? Paano kung yung RPE sa 8 ko, iba yung sa RPE 8 sa paningin mo? Guilty yung mga powerlifter dito, lalo na nung 2019, 2018. Ako, guilty rin ako. Nagtanong din ako nun RP ito. Kasi hindi nila tanggap na after ng RPE 6 nila na single, dinagdagan lang 5 kilos, nabaon sila. Nabaon. Hindi natin tanggap. Talaga. Ang bilis nun, bakit hindi? Miss Groove yun. Maghanap ng na parang reason para ma-justify. Guilty tayo lahat dyan. Guilty naman tayo lahat dyan. Kahit ako eh. Hindi ko tanggap yung tinagdagan mo lang ng 2.5 kilos na baon. Hindi ka tanggap. Usually sa bench no? Bench talaga. Bench talaga, no? Trader yung bench. Grabe. Pero yun lang. Parang psychology lang din ng tao. Mismo. Kaya tingin ko never mapapalitan ng AI yung coach eh. Kasi yung tao mismo. Oo, yung tao mismo naghahanap na ibang tao yan. Social creature tayo eh. Social talaga eh. Tsaka yung walang emotion. Sabihin mong magaling makipag-usap. Sisend lang ka ng paragraph, ganyan. Madali na i-brush off yun kasi alam mo hindi siya tao. Mismo. Mahirap. Tama ka nga dun. Mataas ang chance. Pero what if? What if no? Naging mukhang tao na talaga yung AI. Oo, naging AI topic natin. Oo. Pero alam mo yan, actually, yung AI, in terms of AI, sa panahon ngayon, sobrang nakakatulong niya in a sense. Dude, sobrang nakakatakot na hindi yung AI itself, nakakatakot or nakakawindang yung naging progress ng AI nung past 3 years. Sobra. Actually, yung first narinig ko yung anong pangalan nila? OpenAI. OpenAI. Sa Dota.
Sa Okay. international. Nakipag 1v1 kay Sumail eh. Sumail nga ba yun o Miracle? Tapos AI Oo. siya. AI yung kalaban AI niya. yung kalaban niya. 1v1 SF mid. Oo. Panis niya yung panis niya yung Sumail nga Oo, ba yun? oo. Pinanis niya yung Pinanis. AI. Yung gumawa ng ChatGPT, Mm. same company sila na gumawa ng AI sa Dota 2, nilaban nila 1v1 mid sa isang pro player. Sino panalo? Natalo yung Pro pro. player. Grabe. Nanalo yung AI. Pero, Ting. eventually, yung, yung tao, gumawa siya ng strat na nilure niya yung creeps nung AI papunta sa jungle. Natalo niya eventually yung AI. Pero, dun sa 1v1 na Rona mid, panis siya. Money shot, deny, lahat. Oo. Panis siya. Sobrang, Kumbaga may butas at butas pa rin eh. pati yung creep block na, parang tumitigil talaga yung creeps. May ganong nakakatakot panoorin. What if, no? Dota lang yun. Paano kung Mm. naging ano na yun? So ngayon, tingin ko never siya magiging thing. Kasi in the first place, yung sports, yung nature ng sports, tao rin yan eh. Oo. Parang artificially, kinakap din natin yung tao sa anong kayang gawin ng tao. For example, sprints. Mm. Hindi ka naman magkokotse sa sprints, di ba? Mismo. Kaya parang never siya mapapalitan kasi yung mismong nature ng event kung saan ginagamit mo yung profession na to, coaching, is in itself tao. Tao pa rin. Tao-to-tao interaction. Pagka ginawa mong AI yung coach, gawin mo na ring robot yung athlete. Oo, di ba? mismo. Parang ganun. Diba? Ganun. Parang nawawala yung essence niya. Nung essence ng Magiging mismo. art niya. Oo. Kasi ano yun eh. Yun. Parang nawala yung beauty. Mismo. Oo. Pero we'll never know. Kaya Sobrang nga bilis ng naging progress. Alam mo yun? masaya pa rin. Diba? Masaya pa rin yung lifting, yung sports, arts. Masaya pa rin yung music. Diba? Mm. Hindi pa rin thing yung AI music ngayon. Actually, nakikringe. Etong big example. Tinaray ko i-AI yung audio nito. Parang ang cringe na parang alam mo na hindi tao. Kasi kinokorek niya eh. Meron kasing app si Adobe kung saan pwede kang mag-import ng files doon, ng audio file. Then aayusin niya. Pero yung pag nilabas na siya, parang alam mo na yung nag-alter. Masyadong malinis. Sobra, to the point na ang pangit na niya pakinggan. Oo. Yun yung tingin ko at the end of the day. Kaya yung mga arts, sports, hindi ever mapapalitan ng AI yun. Kasi Mismo. yung mga flaws na yung nagpapaganda sa kanya. Oo. Yung pagiging human niya. Yun yung essence niya. Mismo. Mas madali pa mapalitan yung sciences eh, hard sciences. Oo. Kasi cause and effect eh. Pare math. Madaling palitan yung math. Kasi meron ng logic lang eh, pure logic eh. Oo. Diba? Pag-compute, mga ganyan. Mas matatakot pa ako mapalitan yung mga engineer, tsaka yung mga accountants, lalo yung accountants. Mga, definitely yung mga manual encoding jobs. Oo, mapapalitan. Ma-obsolete Oo, na yan. mismo. Sa sobrang tindi. Actually, yung mga maraming at risk na mga job ngayon na pwede silang mapalitan eh. Customer support, diba? Customer support. Oo. Yung mga encoding, etc. Siguro marami siyang gilid kasi may pwede nila siya na may mga tao against doon. Ang point lang naman dun is kumbaga let's agree to disagree na lang. Oh, ganun naman talaga dapat eh. Dapat ganun talaga. Kasi kumbaga hindi mo kahit tayo, di naman tayo parehas ng di tayo parehas ng paniniwala technically. For sure. So, Meron tayong mahanap na oo. na disagreement. Pero it doesn't mean na hindi na tayo dapat okay. Oh. Kumbaga, kuwari, naniniwala ka sa ganun. Hindi. Oh. Big example, religion. Marami akong tropa na iba religion din. Pero tropa ko pa rin sila. Oh. Mature enough na dapat tayo. Kumbaga parang alam mo yun. Yung level up, man. Ano yun? Stoic lang. Mismo. Stoic lang. Mismo. May nakita ko dito na stoic. Stoic. Stoicism daw eh. Yes, sir. Shoutout kay Justin. Kay Justin yung athlete ko. Ay, athlete mo. Doon ako parang unang namulat sa stoicism ng yung meron pala siyang libro. Oo. Anyway. Pero yung kanina, sa AI, no? Oo. Speaking of stoic, yun nga,
medyo related din to kasi sa AI, marami talagang trabaho mapapalitan. Mismo. Ang Tingin ko. dami. It's up to the humanitarians. Para, ewan ko tingin ko kasi eventually, it'll be up to yung pagiging tao ng isang kumpanya, ng mga manager na hindi palitan ng isang tao dahil lang kaya nang gawin ng AI yung trabaho niya. Kasi, win-win situation yung may-ari eh. For example, may-ari ng isang business. Mababa yung cost eh. Yun nga din eh. Sobra eh. Business, pag eventually, tingin ko, yung profit-driven na economy, well, profit-driven naman yung economy lagi. Pero yung current na model ng mundo natin ngayon, marami talagang mawalan ng trabaho sa AI. Oo. Big example, editor. Hindi naman recently, siguro months ago ko lang nalaman na, alam mo yung pag nanonood ka ng mga reels ng podcast, yung nakakat-cut na siya. Oh, AI na rin yan. AI yun, men. Grabe, di ba? Meron na napanood na, kaya alam mo si Max Tuning? Oh, si Max. Oo, Max Tuning. Shoutout kay Daniel. Siya yung una kong athlete. Oo. Siya yung inspiration si Max Tuning. Actually, sabi niya, parang dati, nagpapa-edit siya, magbabayad siya ng like $1,000, $2,000 sa editor. Grabe. Tapos, meron lang siya, yung umusbong yung AI, siya na mismo gumagawa, tapos parang fraction lang yung cost. Yeah, dude. Grabe. Grabe. Kasi, sa magagalit mga tropa kong left dito, kasi marami rin akong tropang left and right. Ako, ano lang ako, basta kung ano yung point ko yun. Oo. Marami magagalit na left, pero realistically speaking, hindi mo pwedeng i-cancel ang isang tao for using AI. Kasi Hindi, men. 1,000 lang. Fraction of a cost lang. Ganun yung industry, kailangan niyang kumita. Siyempre, papababain niya yung overhead niya, di ba? Oo. Mismo. Yun lang yun. Parang realistically speaking, kung saan mas mura, dun ka. So at the end of the day, syempre, uunahin ng business yung longevity. Oo, yun din. Sustainability. Sustainability. Ng practice na. So, kung mas mababa yung nagiging overhead niya, di ba, tatagal at tatagal. Kung nakukuha niya yung quality na gusto niya. Oo. Pero yun nga, yung sabi ko kanina, merong mga bagay na never mapapalitan. Kasi, hindi yung perfection yung hinahanap, kundi yung mismong, yung art ng paggawa niya. Mismo. Anyway, kung kung rich enough siya para supportan yung editor, mas gusto niya yung style ng editor kaysa sa AI na nakuha niya, di ba? Oo. Kumbaga kanya-kanyang trip. Kanya-kanyang trip pa rin. Kanya-kanyang trip. Kasi mayroon kasi, for example, in-AI mo, di mo trip, pero mas trip mo yung gagawa na tao kasi nga, na kahit papano, yung gusto mo, na-apply pa rin. No, for sure. Iba pa rin yung may kausap ka. Pero what if tingin ko kakayanin na rin ng AI yun Men, eventually. Damn. Mga Black Mirror. Nanonood kang Black Mirror? Black Mirror, syempre. Grabe. Nakakatakot nga yung Pero, naka-excite siya na nakakatakot. Akala ko malayo pa tayo. Di, men. Tingin ko, malapit-lapit na 10, 20 years. Para sa akin, 20 years. Ang apocalypse ba natin to? Tingin ko, pero tingin ko din, mas makakahanap tayo ng mas productive na ways para mas productive as a human race tayo. Oo. Babalik yung tingin ko in 10 to 20 years prediction ko. Babalik yung mga manual labor jobs. Tataas ulit yung mga swelduhan yan, pagtatanim ng pagkain. Oo. So finally, magiging profitable na maging farmer or maging magsasaka sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Diba? Profitable na maging janitor, maging street sweeper. Kasi pag ginagawa na ng AI lahat ng mga trabaho na hindi na kailangan gawin ng tao, marami kang tao ngayon na walang gagawin. Mismo. Mas marami ka pa ring pera. Kasi ang dami na save mo sa AI, sige, ngayon, kaya ko na mag-hire na maglilinis ng bahay ko. Diba? Kaya tingin ko, eventually, makakahanap tayo ng way as a human race para to help to use AI para i-improve yung buhay natin. Kumbaga, may nawala man dito, pero may kapalit yun na mag-i-improve pa. Maraming trabaho ngayon na walang gumagawa kasi masyadong mababa sweldo. Mababa yung sweldo. Mismo. Landscaping, ano pa ba? Basta marami pang nakafocus yung evolution ng AI sa mga tech. Sa ngayon sa tech na pagpapaganda ng documents, pag-ayos ng
summarize ng basta anything profit-driven. Oo. So ngayon, lahat ng mga profit-driven mo na goals na yun for the AI, hindi sila makakapag-focus sa mga ibang aspects ng mundo. So, Oo. doon tayo ngayon babawi as a human Babawi. race. Pwede, no? Welding, sweeping, ano pa ba? Paggawa ng bahay. Child, Pero, babysitting, di ba? Carpentero, paggawa ng bahay. Oo. Marami. Eventually, Yun yung mga jobs na mababa sa atin. Yun yung mababa. Ngayon. Pero Hopefully. tingin ko in the future, mag-appreciate yung mga trabaho na yun. Possible. Tsaka yun nga, mga coaches. Mismo. Kasi humanity, di ba? The art pa rin siya. Mismo. Tsaka, marami. And, feeling ko hindi ko, sa bagay, nagtataka lang ako kasi may mga trabaho dito sa Pilipinas na, like, pag nandun sa ibang bansa, bakit ganun? Ba't mataas? I think same phenomenon yung experience ng ng ibang bansa so nakikita natin ngayon sa AI. Kasi for example, doon yung welder. Oo. 'Di ba? Ang taas ng sweldo ng welder sa US. Sa US. $50 an hour, $40. Pero dito parang Normal lang yan eh. 'di ba? Below minimum pa minsan. Below minimum minsan. Kasi wala nang gustong mag-aral ng craft. Okay. Tapos, yun nga, mahirap. Hindi rin tinuturo sa school. Yun. Kasi, alam mo yung isang napansin ko, nasa US din kasi ako for a while in 2019. Natawa ako sa isa sinabi nung doon, yung prof namin sa Berkeley. Sabi niya, kita mo yung toll booth na yan. Toll booth operator sa US, ang sweldo, $15,000 a month. A month? Parang something crazy. Ewan ko kung tama yung number. 15 or 10. Basta something higher than a professor. Mas mataas pa daw yung sweldo nung toll booth operator na yan kaysa sa ang tawag doon? Sa professor na kakapasok pa lang. Sa young professor sa university. Says a lot. Kasi walang gustong umupo sa parang box na yun. Mismo. Buong araw. Supply and demand. Inland. Mismo. Kumbaga, kung walang masyadong gumagawa, di ba? Di ba yung mga naglilinis sa mga ng skyscraper, tatas ang sahod nun eh. Pero dito hindi eh. Hindi. Yun nga din napapaisip doon. Nagtataka kasi, dito, driven by need. Feeling ko rin, dahil nagsasettle for less, then, hindi kailangan nila kumain eh. men, survival talaga eh. Survival yung... Parang regardless kung anong papasahod mo sa akin, basta may sahod. Sige, gagawin ko kahit mahirap. Kahit delikado. Diba? Mismo. Construction pa lang eh. Mismo. Yung isang factor yung construction, kasi may pinapanood ako ng mga reels sa ibang bansa. Natutuwa ako kasi construction worker sila. Tapos ang lakas nila kumita. So, parang kabaliktaran dito. Oo. Kasi mas marami opportunity ng trabaho na hindi ka kailangan magbuwis ng buhay mo, magsunog ng kilay, di ba? Dito, hindi ganun kaganda. Unfortunately, wala tayo sa stage na yun pa. Oo. Ngayon, hopefully, the Philippines. mapunta tayo doon, no? Anyway. Ang layo. Ano talaga yung topic natin? Grabe. Pero nakakatuwa lang na may kausap kong ganito. Kasi alam mo yun, minsan kasi meron tayong may iniisip tayo na wala naman tayo mapagsabihan kasi hindi naman sila interested doon. Kung pag-usapan na natin powerlifting buong podcast mo, di ba? Parang din. Gano'n ka. Random. Gawa ka na lang ng powerlifting podcast. Mismo, kasi ang goal din naman nito. Kasi actually may inimbatahan akong like bodybuilder dito. Tapos meron din akong tropa na into rap music. Mag-seminar na lang tayo. Parang gano'n. Yung gusto nyo powerlifting lang lahat, di ba? Mismo. So, ayun. Let's change our topic a little bit para at least maging align pa naman. Babalik tayo sa Buhay powerlifter. Yun nga. Etong question na to actually, maganda to kasi in a sense na gusto ko malaman since ang nag-trigger din ng question na to kasi nakita yung picture mo. Grabe yun. Hindi, tagal na. Seryoso, ilang taon ka nun? Ilang taon ka nag-start mag-powerlift? Powerlifting ko, 7 years old. 7 years old. Influence ni father? So, yung tatay ko, national team member siya nun. Okay. Tapos, may gym kami sa bahay. Zest. No? Yun na yun.
Yun na yun. May kalib na ba nun? Calib in a sense na Bakal. nakakilos na siya na bakal. Oo. Tapos within 100 grams naman siya Oo. nung weight. So, yung mga red sa Zest ngayon, andun na yun na nagsimula ako Okay. Yung marami dun sa reds dun, yung mga Samson. Yung Samson yun, classic yung yun. lumang Eleiko. Makapal na kalib. Oo, nandun na yun sa Hindi Calib tawag namin doon. Metal Dati. plates lang. Metal plates. Plates. Andun na yun nung nag-start ako mag-powerlifting. Oo. Grabe, ang tagal na nun, men. Saka, ewan ko kung nakita niyo yung picture. Actually, yung rack na gamit dun, yun pa rin yung gamit sa Yun yung competition. ano yun? Yung ER. Yung ER, yung itim? Yung pula. Ay, pula. Yung pula na ER. Nung picture ko na yun, ewan ko kung naalala ng mga tao. 8 years old na ako 8 nun. years old ka nun? Yung rack na yun yung gamit. Wait. Curious ako, anong numbers mo nung 8 years old ka? Squat ko nun 85 eh. Damn, 85 Pero kilos? kasi, meron ng suit nun. Naka-equip ka nito. Pero ano lang yun, parang maluwang na suit. Okay. Yung raw ko nun, nag-reps na ako sa 60-70 kilos. Sa 8 years old? 8 years old. Damn! bench press. Hindi ko na maalala bench nun. Pero 30 kilos yata. Nasa 30 kilos yata. 30. Nun. Hindi, ang pinakamalakas ko talaga nung bata ako, squat. Squat talaga. Squat talaga. Kasi nakita niyo yung picture ko, mukha akong squat specialist. Mismo, men. May Gasol pa. type ka nun eh. Parang gasol type ka. Diba? Gasol build, Tawag men. namin doon lagi, gasol build. Gasol build. Kasi, Parang malapaneryo. Sa Ganun. oo nga eh. Grabe. Shoutout Panerio. Pagaling, boy. Pagaling. Pero yun, deadlift. Deadlift, mga nasa 60-70 lang. Oo. Ah, Sige, 70. grabe, patruba ako doon So ano yun, curious lang ako, since si papa mo is national team ng powerlifting, Naging playing coach din siya na. playing coach din siya. Ano yun, in-influence ka niya or interested ka rin? Feeling ko inantay niya lang na ma-mention ko siya sa isang sa parang isang conversation. Okay. Parang naalala ko pa yung araw na yun eh. Kasi parang binibring up ko na parang gusto kong lumakas. Parang yung tenga niya pumapalakpak na. It's time. Ang feeling ko tagal niyang inantay yung moment na yun. Kumbaga gusto niya manggaling sa'yo. Gusto niya manggaling sa akin. Pero once sinimulan ko na, hindi na niya ako papatigilan. Mismo. Kumbaga may right na siya. Ginusto mo yan. Okay, ito tayo ngayon. Training ka. 8 years old. So 8 years old ka talaga, ay 7 or 8? 7. 7 ka talaga nag-start. November 2000. 2000. November, October 2000. Sick. Kaka-birthday ko lang ng September na eh. So yan, yun yung usapan. Start na ako. Na ano nga ako eh, ewan ko napanood niyo yung na-feature ako sa parang morning show. Okay. Si Mark Logan. Hindi ko, nasa YouTube to. Hindi ko ma-search eh. Pero na Mark Logan ka. Na Mike Logan. Mike. Ewan ko, basta Mike. Logan. Yung mataas yung boses, nakarindi. Mark Logan. Mark Logan. Na-feature ako dun. Tawa ako. Kasi pinakain nila ako ng parang, di ba mataba rin ako nun. Kumain ako ng parang tinapay. Tapos fast forward nila, kunwari mabilis na ako. Kunwari mo. Pinagtripan ako ng mga Pero yun, natuwa lang ako. Pero yun nga, yung eventually, so, ginagawa ko kasi siya parang compliance. Kasi bilang bata, madali akong magsawa. Okay. Pero yung tatay ko, tingin ko, nakita niya, wala naman ako ibang productive na ginagawa. Oo. Wala naman akong mga kalaro. Tapos, hindi afford isali sa mga sports teams na ipadalin pa kung saan. Nandito na, meron na tayong sport dito, meron na rin magtuturo. Might as well, instill yung habit ng pag-gym. Which, during my younger years, medyo dinred ko, medyo nainis ako. Kasi yung mga kaibigan ko, naglalaro kung anong ginagawa. Kung ano-ano. Seek out yung powerlifting. Nagtitraining. Bubuhat. Siyempre, ako, may times na tatapusin ko yung buhat ko before ko gawin yung gusto ko na nilalaro sila. Computer, ganyan. PlayStation 1. Panahon na yun. So, hindi siya, naging parang chore siya. Okay. Ginawa siyang parang, before ka mag-bike, before ka maglaro. Kumbaga parang, before ka maglaro, matulog ka muna. Parang ganun. Ganong discipline things. Parang bata. Na looking back, parang as children, hindi mo ma-appreciate. Pero ngayon na, dito ka na, fully grown adult ka na, may responsibilities ka. Na-realize mo na napakaswerte mo na Sobra. in-instill yung habit na yun sa'yo. Sobra, men.
parang yung the fact na marunong ka magbuhat sa gym. Oo. Pag tumingin ka sa mga any commercial gym ngayon, makikita mo yung mga tao. Wow. Parang sobrang thankful pala ako naturuan ako ng bata pa. Mismo. Kahit nung high school or kunwari, hindi naman kailangan 7, no? Oo. Medyo extreme yung extreme yung tatay ko, Sobra. extreme. Si Mr. Extreme yung lahat ng bagay. Pero yun nga, yung parang bilang parents, I think responsibility natin na bigyan yung children natin ng parang a fighting chance, parang weapons or tools para mag-thrive sa Kasi magagamit nila eh. Yan, nagamit mo. eventually. Di ba? Kasi, kunwari, powerlifting man lang alam ko, eventually, alam ko na kung paano mag-execute, paano gumamit ng mga gamit sa gym. Alam ko na kung paano mag-grow ng muscle. Diba? Parang, Actually, hindi lang naman dun sa mismong sports na powerlifting or kung anong sports man yun. The point is dun, yung disiplina mo mag-training. yeah, So, still yung pagkalaga sa katawan mo. mismo, unconsciously, madadala mo siya paglaki mo. Magagamit mo siya sa ibang bagay. Oo, man. Di ba? Parang, walang 2 weeks na nag-stop ako mag-train Oh, di ba? sa buong buhay ko. Kahit, pare, ma-abroad ako for 3 weeks. Oo. Magpo-push-ups ako, nagja-jog ako or whatever. Tatatalon. Pero hindi ka makapakali. Kumbaga, hindi ma-imagine buhay mo na hindi ka nag-exercise. Mismo. Kasi mahaga pa lang, na-instill na sa'yo. O kahit anong sports. Mismo. Shout out kila Kyla na mga athlete ko din. Since 8 or 9 may sport na sila. Damn, ang suswerte. Ang suswerte. Kaya pag sa mga nakikinig na magiging planning parents or parents na, bigay niyo yung, kahit magalit sa'yo onti yung mga anak nyo, turuan yung disiplinahin nyo na Mismo. marirealize nila yan pag matanda na sila. Yun naman madalas eh. Like, ako, medyo na kuwari, may mga punto na, ano ba yan? Ba't pinapagawa sa akin to? Eventually, paglaki mo, buti na lang. Kaya pala pinapagawa sa akin. Bakit ko tinapos yung school? Oo, diba? buti na lang. Ganun. May trabaho na ako. Diba? Diba? Ganun lang. Parang, lang naman eh. Parang nasa huli din naman talaga yung pag-appreciate natin sa kanila. Oo. Yun na lang madalas. Kaya shoutout sa mga parents dyan. Sound. Like, alam mo yun. Sa una talaga, bata tayo, nababad trip tayo sa kanila. Ba't tayo pinapagawa sa akin to? Ganun. Pero eventually, ganun pala. Definitely may fine line. Tsaka merong taking things too far, di ba? Pero Mismo. tingin ko, so parang all for the best pa rin. At the end of the day, wala namang, alam mo yun, lahat naman siguro ng wala naman silang ginusto na ikasasama natin. Yeah, totoo. Mismo, regardless kung ano yung pinagawa sa'yo. For sure. Kumbaga, at some point, may makukuha at makukuha ka dyan. Tama. Grabe. 7, 8 years old. Then, fast forward tayo a little bit. Ano ba yung career ko nun? So, lagi ko kasi tinatanong before powerlifting. Nauna pala yung powerlifting sa'yo. Nasanay kasi ako pag tinatanong ko, ano yung sports mo before powerlifting? Pero ang alam ko, meron kang sports. Meron akong sports. Pero nothing serious. Nothing serious. Kung ano lang PE. Okay. So, 7, 8 years old powerlifting. Sa high school ba meron ka pang ibang sports nun? So, kasi ewan ko, generation natin to eh. Aside from sports, mga, tawag dun, 10-20. 10-20 text. 10-20, Chinese garter, agawan base. Yun, agawan base. Agawan Luksong baka. Luksong baka. Oo. Natatawa ako kasi yung mga ganong movement, naiinis ako kasi ang dali kong mahuli kasi taba ako. Parang bola ako eh. Mabilis ako mag-sprint diretso. Pero lumiko lang onti. Wala na. Wala na. Tapos after 5 to 10 seconds, Pagod ka na? Pagod na. Sabi ko, parang burot ako dito. Burot. Madalas ganun eh. Pag mataba ka, madalas burot ka eh. Bantay base lang ako nun Miso. Kasi nga, wala akong mahuli. Kumbaga yung tawag dito. Frustrating siya. Mismo. Kasi ako mataba rin akong bata ko eh. Oo. So parang, dumaan din ako sa puntong ng, alam mo yun, lagi yung pagod. Yung, alam mo yun, yung mga kalaro mo, ang liliksi nila. Oo. Tapos ikaw, dahil nga mataba ka, pagod ka, mabilis ka hingalin. Dati, naiingit ako sa mga kalaro ko, nakakakit sila ng puno. Ako hindi ko kaya sarili ko eh. Parang ganun, parang, Same. nakakatuwa pa rin siya. Tsaka, dexterity tsaka hand-eye ko, hindi talaga magaling. So, basketball, wala talaga. So, ano yung Sentro lang. Huli ka pa rin ng bola. Wala talaga. Then, fast forward, college, UP ka, di ba? So, eventually,
nagbubunga rin yung ano ko, yung parang pagbubuhat ko sa gym. Nagbunga rin siya na nag-puberty na ako. Okay. Medyo late ako nag-puberty ng ano eh, as in yung nag-slim out tsaka naging athletic. Athletic build na. Laging failed lahat ng physical fitness test ko hanggang third year high school. High school. Tapos ng third year high school, gulat ako. Pasado na yung long jump. Pasado na yung sprint. Tsaka yung push-up. Pasado na yung mga yun. Siyempre at saka flexibility, pasado rin. Halos lahat pasado. Except yung jogging. Jogging. Cardio. Sobrang bagsak pa rin ako dun sa Problema ng malalaki. Hindi, di ba? 50-meter sprint, pasado ako dun. Yung shuttle run, yung agility, bagsak ako dun. Pero yun nga, yung sprint, yung jump, yung flexibility, push-up, pasado ako sa lahat. Doon ko na-realize, pero malaki pa rin akong tao nun. Mataba pa rin ako. Pero nag-realize ko na humahabol na yung strength ng katawan ko. Late bloomer ako nun sa fitness eh. So doon ako pinasok sa college. Pinasok ako first year ng track and field. Sa shot put, syempre. Oo nga daw eh. Wala pa nun si Mio. Wala pa Ano nun. to? 2010. Yun ba yung yung binabato? Parang bola na Bola. Sa palayuan? Palayuan. Palayuan siya. So nung promising freshie ako nun. Ako yung pinakamalakas bumato sa batch namin. Laki mo eh. Malamang malaki ka nung time na yun. Malakas ako. Parang yung iba hindi Nag-carry nagbubuhat. over. Wala kaming, first time ko humawak na shot put nun. Parang first 2-3 weeks. Bumato na ako ng 10 meters. Nung time na yun, pag may freshman na bumato ng 10 meters, ano na yung mga tao? Uy, promising. Tapos wala akong track experience nun. So ngayon, dun pinasok ako. Unfortunately, hindi nag-bloom. Kasi, coaching differences. Yung tatay ko, tsaka yung coach ng UP. Magkaiba sila methods eh. Pagtuturo. Tapos, hindi naman ako baas. Hindi ako varsity. Parang gusto niya lang ako ilagay sa sports program. Para maging varsity eventually. Pero dahil nga din sa coach, hindi na namin tinuloy. Kasi, upcut passer naman ako. So, hindi ko kailangan mag-varsity para mag-aral. Ano lang yun, parang bonus sana. So, yung first sem, medyo, yun nga, hindi sila nagkasundo. So, second sem, hindi na ako tumuloy ng varsity. Ano na lang muna ako. Focus na ako sa college yung time na yun. Yung time na yun, tapos na yung, wala akong masyadong focus sa competitions kasi nga, struggle ako noon. First time ko sa UP, yung mga exam, grabe. Kasi, malala. Talino ng tao sa UP. Parang, nung high school, sanay ako lagi akong breezing lang through exams. Pagdating ng UP, doon ako nakaranas ng barely passing yung score ko sa exam. Tapos, yun. So, ang pinaka-anxiety ko nun, hindi ko mawala yung notebook ko na nandun lahat na notes ko. Tsaka pumasa sa exam. Yung buhat, nandun pa rin. Kasi, yun nga, yung habit, nandun. Yung habit. Kumbaga yun? Hindi ako tumigil. All throughout, hindi ka ako tumigil. Grabe. Nandun yung habit, na instantly habit. Hindi ako tumigil. Hindi ako lumalakas. Pero, bubuhat ako. Na-maintain ko yung habit na nagbubuhat pa rin ako, nag-exercise pa rin ako. Throughout college. Even though, nasa back pocket lang lagi yung competitions, yung Until medyo gumaan yung load sa ACADS. Balik loob ako sa powerlifting. Okay. 2017, 2016. So technically yung shot put ba yun? Shot put. Yung sports na yun, 1 year lang. Like yung freshman ka lang. So may karugtong yan. Okay. So sa 2016, 2017, powerlifting. Tapos nag-masters ako. Okay. Yung masters sa UP, yung subjects, yung load niya hindi as much as undergrad. Tsaka yung pressure, hindi siya ganun kataas kasi more on output yung sinecheck sa'yo. Yung thesis, hindi yung exam. Hindi masyadong hard on exams. More on output, okay, maganda ba yung findings mo, whatever. So, yung time na yun, nakahanap ako doon ko na-meet si Mio. So, doon, na-meet ko si Mio, may bata na malakas. Shoutout kay Mio. Mio, nandun sa labas. Sa labas. Bata malakas, magbuhat, tapos apparently member ng track. Malaki. Tapos malaki din. 105 ba yun? Tapos parang na-meet ko siya, tapos yun, naka-inuman namin, naka-dinner namin, ganyan. Kilala namin siya. Tapos parang sabi niya, tinanong ko ilang taon ako, tsaka ko enrolled ako.
Sabi ko, 24 ako noong time, 25. Apparently, pwede ka mag-U-up until 25. Sabi niya, pwede ka pa mag-U-up. Gusto mo sumali? Tapos yun, 3 months training. Okay. 3 months training. Pinasok ako kay Coach Carl. Shoutout kay Coach Carl kung Shoutout. may kinig siya dito. 3 months. Bumato ako sa U-up. Okay. Medal ako, men. Nag-U-up ka ng shot put. 3 months training. Hindi pa ako kilala ng mga members ng track and field na UP. Na-bronze ako sa So, ganun kakalaas. It takes 3 months lang para makapag-bronze. Iba pa rin ng malakas dapat kasi specific dun sa event na yun, wala masyadong skill yung shot put eh. Bato lang eh. May bakal na spear, tatapon mo. Itatapon mo. May technique siya syempre, pero pag wala kang strength, na-stuck ka dun eh. Mismo. So, nag-carry over si powerlifting. Oo. Nung start ko pa lang, to be fair, 3 months na yun, nag-start ako around first month. Bato ko man nasa 11 meters, 12 meters, kasi rough. Tapos pagdating nung U-up, pumalo ako ng 13 plus. Yun yung enough para mag-medal. Para sa U-up mismo. Damn. Nakakatawa lang. Pero yun nga, iba pa rin pag may specific na practice ka. Okay. Kasi otherwise, malakas ka lang, wala kang technique. Tsaka wala kang spring. Yung number 1, yung nag-gold nun si Fel. Kasing laki ko din. Malaki rin siya. Malakas din. Pero, ang taas tumalon. Saka, matagal siya nagtitraining. Parang kasing bigat ko siya, pero vertical niya 30. Taas. 30, ano ba yun? Inches ba yun? CM? Basta sobrang taas ng vertical niya. May pagtalon ba yun? Hindi, yung explosiveness. Ay, explosiveness lang ng tao. Gets. Lakas ang springy niya na tao. So, paano yun? Gusto ko lang na nahihiwagaan lang. Ano yun? Palayuan lang, yun lang. Palayuan lang talaga. May mga, pa yun, technicalities, parang powerlifting. Pero, more on palayuan. Tapos points, kung ilang meters, parang ganun. Ano may attempts pa din ba yun or something? Oo. 3 attempts para makapasok sa finals. 3 attempts sa finals. Okay. Pero essentially, palayuan siya. Okay. So, ayun. At kumbaga nag-carry over talaga siya, no? Pero, anong year to? Nagma-masteral ka na nito? 2018 yata to. Oo. Before pa ako mag-US. Then, natigil na siya. Eventually, ano yun? Yeah, ano lang. Parang, di ba, nung first year ko, sabi ko parang sayang. Parang what if yun eh. Nung na-meet ko si Mio, tapos inaya niya ako nun, sabi ko, uy, baka naman kaya ko maging member ng Fighting Maroons kahit isang beses lang before ako mawala talaga. So, yun naman, na-fulfill ko naman yung check ko siya sa bucket list ko. Mismo. Sayang pagiging athlete mo kung never mo na represent yung school mo din. Hindi ko na, hindi ko na experience yan. Kasi yung college ako, nun eh, parang bodybuilding type ako nun eh. Ano lang, aral pa pogi, mga ganun. Hindi. Actually, aral, uwi bahay buhat. Ano lang talaga. Wala akong like tropa, etc. Gusto kong umuwi ako agad para magbuhat. Kasi nag-vlog na ako nung time na yun eh. Parang ganun. Parang nilook forward ko na yung sarili ko. Doon nakilala si XRJ, yung mga vlog niya. Vlog ng bodybuilder type pa ako. Mga ganun. Eventually naging ganun. Kumakain pa siya ng ground beef na SM. Oo, man. Grabe yun. Naalala ko yun. Oily grabe yun. Para siyang ano lang siya. Hindi siya talaga ground beef. Parang mush. add-ons lang siya. Kaya, anyways. Grabe yun. Kasi ang dami ko kasing binili nun. Kasi kaya na-disappoint ako. Sobrang save more. Mura kasi. Mura yung tinda nila dun. Kumbaga, for a good reason. I don't know. Pero yun na nga, eventually, fast forward na ulit. Balik tayo sa powerlifting. Balik tayo sa powerlifting. Kumbaga, ngayon, since, na-accumulate lahat ng mga, injuries mo, etc., etc., bakit, anong nagda-drive sa'yo? Anong nagda-drive sa'yo na tumuloy pa rin sa kabila ng lahat ng Alam mo yon? Kasi madalas, pag na-accumulated the injury, etc., burnout na, tapos work life na, gando, etc., nakukontinue mo pa rin. Una yung habit, di ba? Habit pa rin talaga. Sabi ko kanina, parang, hindi ko na siya kaya alisin sa sistema ko na hindi ako nagbubuhat, number 1. Pangalawa, nandun ako nung nag-start mag-grow yung powerlifting eh. Tapos parang sobrang
gusto kong ma-experience yung mga tao na, Oo. parang gusto kong balikan yung time na nung nag-start ako ng college na first time ko makamit ng fellow powerlifters. Mismo. May community eh. Oo. Parang, sa akin, dati, ano lang to eh, trabaho, chore lang to Chore sa akin, lang. sa pamilya namin. Pero nung na-realize ko eventually, dumami yung mga powerlifters, nakita ko na, this means a lot po sa maraming tao. Mismo. Tapos parang, bilang ako na naging pioneer, Oo. isa sa mga pioneers ng powerlifting sa Pilipinas, or sa raw powerlifting Sa raw. Philippines. Parang, natutuwa lang ako nakikita yung mga tao na nag-enjoy sila magbuhat, Then, nag-PPR. speaking of growth, man, grabe. Parang nostalgia trip lang din. Kasi men, yung una kong sumali din ng powerlifting, hindi ganito karami. Men, Grabe, lalo na siguro yung time mo. time ko, ako lang yung powerlifter. Tapos yung mga raw nuts namin nun, Ilang peraso? 20, yung first raw nuts ever, parang 120 lang. Marami pa rin, pero compared ngayon, pag, Oh, dami. less than 100 nga yata eh. Kasi kaya naming isang platform, 2 araw. 2 araw. Isang platform, 2 araw, tapos maluwang pa yun. Ayun, 400 plus 500 Grabe yung na nga record, yata. yung San Ninoy, no? Grabe yun, no? Grabe yun, 400 lifters. Saka nakakatuwa, ito yung pinaka nakakatuwa dito. Ang dami mga bata. Ang daming batang. Kumbaga daming nabe-break batang na yung lifters. stigma ng Pilipino na huwag ka na magbuhat. Nabe-break na siya. Man, yun talaga. Yun talaga, men. Ang dami. Tapos, ang isa pa, kasi inisip nila, pag powerlifter mataba. Oo. Siyempre, hindi ako pwede magsabi no kasi ako yung stereotype ng powerlifter na super heavyweight. Mismo. Pag ako nagsalita, hindi, maliliit lang mga powerlifter, sabi, tingin sa akin. Oo, mismo. Para go-contradict ka. Parang, binubullshit ako nito. Pero, yun yung isa, na parang pag powerlifter ka, tataba ka, or pag powerlifting ka, hindi ka lalaki, or hindi ka natatangkad. Kahit nga simpleng magbuhat ka ng mabigat, di ka nalalaki ganun. Isang reason ba't ako tumangkad kasi nagbuhat ako eh. Actually, di ba, Bata. scientifically, kabaliktaran pa, di ba? Parang, Nag-adapt ka to. meron akong napanood na parang, mas nagiging matibay pa yung buto natin pag Man, lift tayo ng weights. for sure. Buhat, sports in general. any exercise. Any high stress activity. Mismo. Yun nga, speaking of growth, grabe. Ang lala. Pero yun nga, mga bata na naglalaro ngayon, kumbaga unti-unti na nang break. Oh, dude. Sobrang bilis ng turnover na records these days. Grabe. Parang akala mo kunwari yung isang record na akala mo last ng 5 years, yung dating mga 10-year records. Wala na, broken na lahat ngayon. Kumbaga, pataas yung ceiling, men. Oo. Grabe. National man or international. Grabe. Tapos ang nakakatuwa dito, Taas ang ang level nakakahit natin. nito, mga bata. Mga juniors. Dang. Shoutout kila Alexi, sila James. Ang dami, puro junior sila. Si Anli Rice. Anli Rice. Pangalan nito. Jason. Actually, si Angelo, bata pa siya. Kaka-graduate niya lang na Diba? junior eh. Yun din. Di ba? Dami. Ano lang talaga. Parang sobrang nostalgia trip. Oo. Parang nakakatuwa na para kang matanda na nakita mo yung mga bata nag-enjoy. Mismo. Parang ito dati meant the world to you. Oo. Ganyan. Tapos ngayon ini-enjoy mo na lang. Sineselebrate. Nagbabask ka na lang sa Oo. ambience ng Mismo. sa natutuwa yung mga tao sa PR nila. Mismo. Nagpapasa mo knowledge mo. Go-coach ka na lang. Mismo. Pero hindi ko sasabihin na ako, parang tapos na ako mag-compete. Mismo. Hindi pa. Hindi ba? Hanggang nakakalakad ba ako, magko-compete ako. Kaya Mismo. lang, hindi na ganun ka baliw yung mga prep ko. Speaking of competition, like last yung competition mo, nag-PR ka ba nun? Nung Yung platform mo? conventional 3 weeks, 4 weeks training. Oo. Tapos yung PR sa Nag-PR sa- conventional. Yung kwento nun, hindi lang talaga ako makapag-sumo kasi masakit yung tuhod ko. Pero, Yun lang talaga yun. sumo ka ba talaga Hindi, dati? kasi yung prep pala na to, na-aksidente ako sa motor. Ano nangyari? Nasagasaan ko yung bato sa West Service Road. Legit, ano nangyari? Tapos na bone Ankle? bruise. Bone bruise bruise, lang. tapos di ako maka-squat for a while. Tsaka sumo, masakit sa sumo. So, hindi ko muna, binanatan ko conventional. Pero, mas malakas ka pa rin sa sumo.
Dati. Or pantay lang? Tingin ko pag tinrain ko yung conventional, bantay lang sila. Kasi Pantay nung lang time sila. na 300 yung sumo ko, 300 yung conventional ko. Okay. Kasi, well, stocky ako. Tsaka the way yung deadlift ko, mataas din talaga Oo. hips kung humila. Pero, of course, kung hindi ko tinry, hindi Mismo. rin natin malalaman. Hindi malaman kung di mo susubukan. Mm. Speaking of competition, anong plano mo? Like, eto na tayo. Short-term plan for being a powerlifter. Like, nakikita mo ba yung sarili mo na eventually, kasi technically, bata ka pa eh. Like, ilang taon ka ngayon? 30. 30. Like, technically, hindi siya ganun. Alam mo yun? No, pero, gets. Nag-gets mo yun? Mm. A big example ko dyan, men, si Jurens eh. Nalaman ko yung 35 years old siya. Damn! Taylor Atwood, 30, Taylor Atwood. 35 din. Di ba? Hmm. Parang, wala. May oras pa tayo. Kumbaga, ano lang yan eh. Panapanahon lang yan eh. Panapanahon lang yan. Tsaka, isa ngayon, ayoko lang ma-depress kasi tiisipin ko yung mga kalabang ko, ganyan. Pero, parang, hindi ka mababurnout pag sinakalaban mo sarili mo eh. Mismo. Yun lang talaga. Oo nga, no? Best version ng sarili mo. Yun Best lagi ang goal. version. Kasi parang ang nangyayari doon, pag tingin ka ng, goods lang naman, mag-benchmark ka ng mga ibang kalaban mo, athlete. Oo. Normal lang naman yun. Pero pag doon ka lang nakafocus, Oo. ano yung utak mo nun eh. Parang cliche na to sa powerlifting eh. Parang kalaban mo lang sarili mo. Oo. Pero yun na, Such. at the end of the day, Hindi, talaga. May titignan ka talaga. Sisilip ka talaga dun sa blinders mo eh. oo. Ano bang binubuhat ng mga Mismo. ka-weight class ko ngayon? Mismo. Kaya pa ba sumabay? Mga ganyan. Mismo. Pero yun Sa nga, akin, Ronats. Ronuts. No, The only reason 2025. nag-compete ako nung June. Actually, ginojoke ko to kila Adrian dati. Sabi ko, ano na lang, 210 na lang sa June. Actually, Para nagulat ako nun mag-qualify. kasi alam ko galing kay injury. Mm. So, ang inisip ko na, hindi maglalaro to si Raymond. Tapos tumingin ako sa nomination. Nandun ka. Ano yun? Parang out of ano lang yun, parang biglang naisip ko lang, okay. Kailangan ko ng numbers para lang mag-qualify sa NQT. Mm. Sige, sign up. First day, sign up agad, post. Sabi ko, okay. Bahala na kung hindi maganda yung prep, hindi maganda. Mismo. Ang kailangan ko lang hit 678 eh. 678 to qualify Rolex 2025. Oo. Niloloko pa si Reggie, oy, pag hila ko ng first deadlift ko, hilahin na ako palabas. Pero hindi, ang ganda ng pakiramdam ko nun eh. Grabe, nanunumbalik ka pa rin. Sabi nga ni Ram, may asim pa daw. Yung asim pa. Ginawa ko matanda. Grabe yung deadlift mo nun. Kasi nandun ako, nakita ko yun eh. Yung last attempt mo. Gulat din ako dun. Damn. 4 weeks training kasi. Oo. Pero naisip ko na yun na malakas yung conventional ko pag tinrain ko siya eh. Tsaka kahit parang naturally, yung conventional ko, never siya lumalayo sa sumo. Oo. Lalo na kapag pag tinetrain ko yung likod mo. Sabi ko nga, buong prep na yun, ang dami kong puro rows yung ginagawa ko. Tsaka mabigat yung mga rows ko, tapos mga lat pull down, ganyan. Kaya confident ako na yung likod ko matibay talaga nung time na yun. Kaya nung na-tweak siya, hindi ako masyado nag-worry. Mismo. Gusto ko lang malaman yung insight mo since na-injury ka eh. Like, ano yung thinking mo nun? Kasi although, gumaling ka, umayos ka, pero galing ka sa injury tapos magko-compete ka, may konting doubt ka ba nun na like, what if mag-tweak, etc. Or laser focus ka lang sa bubuhatin mo? Pagka ako, ibang tao ako eh. Ngayon kasi, ang kilala kasi akong tao, lagi yung parang kalma lang, ganyan. Oo, pero kalma pag nga lang. nasa comp ako, ibang tao eh. Ready ako punitin yung kalyo ko. Oo. Diba nung time na nakita kong dumudugo. Nakita ko yun eh. Ano ko lang yun. Nung kita ko may dugo. Tissue lang. Tissuehan ko. Banat ulit. Napunit tuloy. Tuluyan. Pero yun nga, pati yung sa tuhod ko nung last year din. Talagang, naka-fight or flight. Fight mode. Pag nandun ako sa platform, hindi mo talaga ako makilalang Oo. Hindi talaga ako mabait. Mismo. Sabi ko kay Reggie, hilahin mo ako. Feeling ko hindi niya ako mahihila ng time na yun eh. Ganun na lang, na-instill na. Kaya umiiwas din ako sa comp. Mismo. Kasi every time after ng comp, masakit lahat. Masakit lahat, putik. Na-expire yung pain reliever. Pero hindi ako nag-painkiller na. Ay, hindi ka ba nag-painkiller This doon? time, kinap ko sa 260 lang. Okay, RPE 6. Okay na yan. Okay na. Wala tayong training sa squat. Walang reason magbigat. Oo. 260, okay na. Second attempt lang. Na tayo.
bench na agad. Na na kalma mo yung sarili mo. Oo. Sabi lang, tamang disiplina lang. Kasi Tamang si Reggie disiplina. din yung referee ko. Oo. Shoutout kay Reggie. Shoutout kay Coach Reggie. Hopefully next, ikaw dito. Pagka baka puntahan mo na lang. Busy rin yung tao na yun, no? Anyway, yun nga. Siya yung parang accountability body ko for the past year. So, coach mo siya ngayon? Hindi. For a while, nagpa-coach ako sa kanya. Pero, hindi ako, iba yung methods niya sa akin. Okay. Tapos, hindi ako nag-survive. Gets. Hindi ako nag-survive dun sa, sa ginawa namin. Kasi, accountable din ako dun kasi merong times na dapat di ko pinupush pero sinasagad ko. Pero, I just, parang, I respect him as a person na parang, pag may sinabi ako sa kanya, sinusunod ko. Parang sabi ko, hindi ko ipupush yung squat ko ng Smith. Tapos kita ko, nandun siya, referee siya nun. Head ref siya nun accountable ako sa sinabi ko, hindi ko ipupush yung squat ko ngayon kasi baba na tayo sa Ronats next year. Mismo. Which is yun yung plano ngayon. Speaking of Ronats next year, so technically qualified ka na for Ronats next year. Yeah. Damn excited. Sobra. Nilulook forward ko yung Ronats next year kasi sala na siya. Kumbaga wala nang tapon. Highlight na, no? Ang tawag ang tawag sa US? Ano nga yun? Parang main event or P yun eh. Prime time. Prime time. Wala nang tapon, wala nang man. tapon. Lalo na sa females. At saka sana, ito lang yung hiling ko. Pag prime time ganun. Hopefully, isa lang yung platform. Isang platform lang. Kasi yun yung parang inaano ko na pag maraming platform, hindi ba na-highlight yung isang lifter? Yeah. Nag-gets mo yun? Na hindi, in terms of pa lang yung pag hype, diba? Hype, pag-announce. Minsan, na-hype to, paano yung dito, may lifter dito, na parang hindi siya nabigyan ng, like, ilang buwan niya pinaghirapan to, tapos hindi man lang na-acknowledge man. Alam mo yun? Ideally, kasi budget constraint yun. Technically, nagigets ko naman yun, pero alam mo yun, hopefully, since Ronats nasala na, hopefully isang platform. Maganda yung ginawa sobrang ganda ng ginawa ng PAP yung Ronats nasala. Mismo. Parang Sheffield siya, Mismo. Gusto mo lang, yung mga gusto makita, nandun lahat. Oo. Tapos, may incentive sila sumali doon kasi, essentially, nandun lahat ng kalaban mo. Oo. And super hype na. Kumbaga stepping stone mo yun kung talagang gusto mong i-push sa ibang bansa. So, shoutout sa PAP. Shoutout sa PAP. So, yan. Kailan kaya Ronats? Wala pa schedule. Wala pa schedule. Pero baka early next year siguro. Mio versus Raf. Mio, Raf. Ram. At saka Ram, wait, nakakalimutan ko Ram, maganda rin buhat these days. Grabe. Pero gusto lang siya i-shoutout kasi regardless sa work niya kasi minsan ang layo tapos nagtitraining pa rin siya. Mga engineer, ganyan talaga. Grabe, men. Saludo ako sa'yo, men. Rambi Totoy. Engineering. So graduate ka ng engineering? Licensed engineer. Licensed engineer ka? Hindi ako nag-practice. Hindi nag-practice. Sa tech ako napunta eh. Okay. Grabe, ang lala nila. Sobrang lagi sila, no? On-site. Madalas, no? Yeah. On-site. Pero anyways, since short-term mo is itong Ronats, ano naman tong long-term goal mo? Being a powerlifter / coach. Basta mag-improve lang. To improve. Improve lang. Continuous improvement hanggang di na kaya. Tapos eventually, hindi, wala na. Kung wala na. Buhat lang. Kumbaga, tatanggapin mo na at the end of the day. Habit na lang. Hanap ng ibang pastime. Mismo. Hindi ako magkikwit ng powerlifting. Siyempre, wag. Or hindi ako magkikwit magbuhat and mag-try ng athletic pursuits. Para yun lang yung mga gagaranti ko sa mga tao. Kumbaga, naka-instill na yun sa'yo. Feeling ko never ako mag-stop mag-bench kasi walang sumasakit sa bench. Shoulder minsan. Grabe, pero bench mo, hindi man. tumatagal. Grabe. And, ayun. Mukhang na-discuss naman natin lahat, no? Hindi lahat, pero... I mean, hindi naman lahat. Madami May na. next pa to, pero nakakatuwa lang. Napunta tayo sa AI. Random, naging AI. Pero anyways, last thing. Anong masasabi mo sa growth ng, ito pala, bago yon. Nakikita mo ba na magiging mainstream tong powerlifting? Personally, tingin ko hindi magiging mainstream yung powerlifting.
kasi through the years na pagpapanood ko, pwede siyang maging household sport or social media sport just because sobrang accessible niya sa lahat ng mga average Oo. gym goers. Pero I don't think na aabot siya sa point na magiging mainstream siya like the basketball, volleyball, or the other more Oo. competitive na exciting panoorin na sports. Yung keyword dun is exciting eh. Kasi, Sorry. let's agree. Siguro naman, realistically, boring talaga ng powerlifting. boring. Aside from the powerlifters, mga friends mo, Mismo. fellow lifters na may paki sa binubuhat mo, Oo. wala talagang may paki kung anong binubuhat. Wala, men. Ito Oo, na lang. men. Men, at the end of the day, nobody cares. Nobody cares but you and your fellow lifters. Mismo. Niche sport talaga siya. Oo. Super niche sport siya. Sobra. Kumbaga, ano lang siya eh. Pero Ano mo yun? I don't think we should make it a goal na gawing mainstream yung powerlifting. Ba't man sa, paano, bakit, Parang, why? Parang hindi siya, or rather, hindi siya parang realistic goal na gawing mainstream yung powerlifting kasi you're forcing it. Mm. Kasi yung basketball, volleyball, football, naging mainstream sila organically eh. Oo. It's just a lot of eyes want to see yung ganong action. I think if we don't force it, there's enough eyes na sa Instagram, social media, para sa powerlifting, para maging, hindi siya mainstream pero sikat na sport. Feeling ko isang main factor kung bakit di talaga, mahirap siya maging mainstream kasi in terms of accessibility. Like, let's example, basketball. Basketball ka lang dyan kahit nakapaa ka. Maraming arguments against Maraming that. Kasi arguments, pero alam mo yun, feeling ko para sa akin isang factor. gusto mo siya maging mas popular na sport, no? Parang ganun. Like, for example, Alam mo, agree ako dun. Oo. Kasi, ano nangyari noong 2020? COVID, di ba? Oo. Nung nag-gym, walang magawa. So, ano ginawa nila? May bar sila, may plates sila. Oo. Ano lang pwede mong gawin sa bar plates? Squat, bench, deadlift, row. Di ba? Overhead press. Oo. So, dun, ang daming, kaya, pagbalik ng COVID, ang dami ng powerlifter. Powerlift. Walang magawa. Walang magawa sa bahay. Mismo. Bubuhat na lang. Imbis na makapag-gym na maayos, Oo. wala silang magawa squat, bench, Squat, deadlift. bench, deadlift Tapos na nalaman talaga. nila, may sport pala na squat, bench, Oo. deadlift. Grabe, no? Actually, nung pagkatapos ng doon din yung, parang napansin ko yung trend. Gumanon eh. Biglang may spike, di ba? Oo. From 200 something, which 400. Grabe. Pero yun nga, I don't know, yun yung opinion ko na in terms of accessibility in a way na, kasi at the end of the day, hindi ka naman talaga totally raw. Tingin ko, reframe ko yung parang idea na mainstream. Maging lifestyle sport siya. Oh, yun. Lifestyle sport. Parang bodybuilding. Parang ganun. Hindi siya tipong papanoorin ng lahat. Oo. Pero makikita ng tao yung lifestyle mo. Makikita nila yung progress mo. Oo. So, yun yung nagda-drive ng views, nagda-drive ng income, ng revenue sa mga Oo. content creators. Mismo. Yung it's a lifestyle kasi. Oo. It's not like basketball, you live you live for each game, Mismo. 'di ba? Powerlifting, andyan siya forever. Kahit magbuhat ka lang sa gym, may views yan eh. Oo. Hindi siya basta manonood lang pag may laro versus ganito, versus ganyan. Pinapanood mo yung training ng mga tao, pinapanood mo. Mismo. Diba? More like bodybuilding. Ganon din sila Ronnie Coleman dati. Oo. We don't watch them sa Olympia lang. We watch the process. Process mismo. Yung mga process CDs, itself yung is ano pa, no? entertainment or Oo. views or Mismo. mainstream, kumbaga. Kaso nga lang, ang point dun is hindi ganun kadami ang nakaka-appreciate dun. Mas maraming I think yung gagawin natin, magiging mainstream sa powerlifting is yun nga, the process, mga training, Process. rather than the competitions. Mismo. So, social media sport. Social yan. media. Post Actually, by post. na ano ko yan, na maisingit ko lang. Napansin ko yan, may maraming mga hindi ganun naman kalalakas na powerlifter sa ibang bansa, pero dinodocument nila yung process nila. Yeah. Kahit hindi sila ganun kalalakas, pero ang lakas nila sa social media. Yeah. So technically, doon sila kumita. Oo. Nag-progress. Parang, yan, content, views, sponsors. Mm-hmm. Tsaka, yun nga, niche support, niche sponsors din. Parang mas malaking slice nung pie, kunwari, SBD. Oh. Di ba? Parang, maliit na company lang sila, pero profits nila driven by only powerlifters. Oh. Or mostly powerlifters. Or Mismo. may mga strongman na rin. Pero yun nga, mostly nung
nagsusurvive yung company niya through the support of other lifters na nandun. Actually, gusto ko rin isingit na ganun at ganun ng RPE. Yeah. Kasi, like, Binabuhay ka niya, di ba? mismo, big shoutout sa mga, actually, men, really appreciate sa mga bumibili ng shirt. Why? Kasi, ito ang most of the income ng RPE shirt, nagsusupply na itong gym. Kasi, kuwari, bibili kami ng ganito, ganyan. Napupunta dito eh. Yeah. So, Ganun din. at the end of the day, napupunta dito, ang mag-benefit din ito is yung mga athlete Yeah. na makakapag-training sila ng maayos, nakakombo rack sila, nakakalib sila. Yes, sir. Gets mo yung point? Parang, although profit talaga siya, profit-driven siya, pero at the end of the day, may side din na ano ko eh, na nabibigay namin back. Yung exact model ng Zest eh. Mismo. Bago pa mo si powerlifting. Zest the second to eh. Pero yun nga. Dami ng powerlifting gym. Pero yun, nakakatuwa na padami na, no? Solid. Pero last words sa mga pausbong na powerlifter. Pausbong na powerlifters, buhat lang kayo. Buhat lang, no? Buhat lang. Ano bang maganda? Huwag kayong mag-focus sa results. Mm-mm. You know, like I said, yung meat is just a meat. Nobody cares about your meat but yourself. So Mismo. focus on the process. Mm-mm. Focus on the PR sa gym. Focus on the process ng executing the lifts properly. Oo. The process is the end. The means is the end na sa powerlifting. Mismo. The meat is just, wala lang, pang showcase mo lang. Showcase mo Pang-post lang yun. Oo, post. Pang Pero showcase mo. the actual reward ng powerlifting is the process. Mismo. And the friends we made along the way. Parang Of course. yung mga tao makikilala nyo along the way. Siyempre. That in itself Masaya. is, yun na yung rewards natin. Masaya. Kasi actually, hirap tapusin. Ang dami kong gusto sabihin. What I mean is, may mga kilala rin kasi ako ng mga, alam mo yun, sobrang laki ng bagay sa kanila ng powerlifting. In a way na nakatulong. Big example, ayan, si Matthew. Sobrang nakatulong sa kanyang outlet tong powerlifting para ma-survive yung daily lives niya. In a way na parang, alam mo yun, na outlet niya. Stress reliever, etc. Anyways, parang, Sure. alam mo, parang sabi niya, nabanggit niya sa akin na parang, hindi dahil dito sa sports na to, parang, doon kung anong trip ko sa buhay. Parang, may mga ganun. Hindi alam ng iba. Parang which is, damn. Nakakatuwa. Pero yun, anything na gustong i-shoutout? Well, shoutout sa Zest. Shoutout sa Zest. Power Gym. Mga nagpupunta dyan. Sila, Anya, Marco na nagkasalisihan. Nasa Zest ngayon. Kaya nga nakita ko story ni Marco eh. Nasabi ko, mag-RPE kami this week. Dito na lang kayo. Tapos biglang nasa Zest. Nasa Zest Wala, sila. last training day daw eh. Mismo. So, home base daw sila today. Gets naman yun. Kaya lang out of all the weeks na pwede kami magkita. Magkasalisipan. Bulacan na kasi sila eh, di ba? Oo, Bulacan. Hindi kami nagkikita. Mismo. Magkabilang mundo na. Yeah, tapos Kasalisi pa. Anyway. Pero yun nga, anything gustong sabihin? Shout out sa sa mga angels ko. Sila Reggie, sila Mikey, sila G, si Vino, yung bantay ng Zest paggabi. Oo. Si Mio, si Kat, dito sila ngayon. Shoutout kay Mio. Mio nag-drive sa atin. Tara. Kasi ikaw na yung next guest ko eh. After ng meet eh. Itutuloy na natin si Mio. Ito siya. Siya yung nag-drive sa amin. Ito. Pagod sa kanina. Yeah. Good. The King! The King. The King, man. Yun nga, ang plano ko kasi is, ayun. Dito ka lang, wait lang. Dito ka lang. Alis ka agad eh. Well, ano lang, tawag dito, trailer lang to kasi, planning na i-podcast ka ng separate after ng meet mo. Para kahit pa paano merong tayong meet recap and yung talang buhay mo. Nako. Meron ng pasilip si Raymond kanina ng talang buhay mo eh. Nabanggit ka na niya eh. Panoorin mo na lang. Panoorin mo yung episode namin. Pero yun nga, men. Tatambay na ako sa TV room ng next week pa to, Brad. Well, natin yan, guys. damn, 2 hours, men. Umabot ng 2 hours. Grabe. Usapan lang namin 1.5. Akala ko mahirap yung 3, no? Hindi, men. Sobrang smooth lang. Smooth lang kasi, men eh.
Bigayan lang tayo ng ideas eh. Umabot kami sa AI, man. Gagi men, umabot kami ng AI. Hindi talaga gusto ko kay X-Ray. Ang angas, men. Damn! Pero yun nga, ito, katulad nito, hindi ko matapos-tapos, ang dami kong masabi. Ito na, kakain na kami, nagugutom na kami, men. And, any last words? Yun lang. Yun lang. Mabuhay ang zest. Yun, mabuhay ang Lahat zest. ng mga generations before me. Yes, sir. And maraming salamat sa'yo, Sige. men, sa oras. And of course, Mio. yun lang, men, maraming salamat sa panood. And comment down below kung sinong gusto nyong i-guest. Pero again, next na to, after meet. And ayun, shoutout sa L1 Philippines, code RP05, 5% discount. Of course, RP shirt, pre-order na kayo. And yun lang, no? Any shoutout? Shout ka ba, pare? Shout out to all the powerlifters out there, all the youngsters out there. You guys are the future. You guys are the It's future. in the future. So that's what I gotta say. Parang Austin Perkins lang. The Let's future. go! 2025 Ronats, baby! Yes, What go. it do? What it do? Let's go! Solid, man.